Isang mabilis na sulyap pa lang ng lalaki sa pasyente ay alam na niya ang kagipitan, kaya dali-dali siyang pumunta sa emergency room. Nang makita niyang nag-aalangan ang lahat, mabilis niyang sinabi ang kanyang pagkakakilanlan at nagpakilalang isang doktor na malapit nang magsimula. Mahusay na isinagawa ng lalaki ang mga pamamaraan at pagkatapos ng halos 1 segundo ng pag-rescue, unti-unting bumalik sa normal ang tibok ng puso ng pasyente. Dali-daling itinulak ng mga doktor ang pasyente sa operating room. Siya si E.T. Redden, ang henyong doktor. Pumunta siya rito para sa isang operasyon at para rin sa isang katotohanan. Ang kanyang guro, si Destin, ay may cancer at kailangan ng operasyon, ngunit hindi niya pinili ang mga dayuhang eksperto. Nais niyang operahan siya ng kanyang estudyante. Sinubukan pa siyang kumbinsihin ni Destin, ngunit tumanggi pa rin si Destin. Sinabi niyang kung siya'y mabibigo, iyon ay kanyang kapalaran. Nang makita na desidido na ang kanyang asawa, hindi na siya pinilit pa ni Destin at dire-diretso siyang umalis. Pagkaalis niya, dumating si Destin. Maingat na sinuri ni Destin ang litrato ng sakit ni Destin at naramdaman niyang kahit malala ang sakit, pwede pa rin siyang operahan. Bagamat naniniwala si Destin sa kanyang estudyante, hindi ganoon si Destin. Pumasok si Destin sa High Fidelity Hospital dahil kay Destin. Sa mga taong ito, sinuportahan nila ang isa't isa. Noong nakaraang taon, siya ay nawalan ng kanyang anak dahil sa pagbibigay ng dugo sa isang pasyente sa ospital. Ngayon ay siya na lang ang kanyang sarili, kaya determinado siyang gamitin ang lahat ng kanyang makakaya para iligtas ang kanyang asawa. Kaya, lumapit siya kay Destin at hiningi niya na iwanan ang operasyon para kay Destin dahil siya na mismo ang mag-imbita ng mga dayuhang eksperto. Hindi sumagot si Destin. Binanggit lamang niya na may nakita siyang problema sa litrato ng X-ray. Nagdududa si Destin na ang mismong pelikula ay may problema o baka mali ang operasyon ng kawani. Ngunit tinanggihan siya nito Devi. Hindi siya nag-iisip ng malalim tungkol dito. Ngayon, gusto lamang niya na maisagawa na ang operasyon ng kanyang asawa. Maaaring bantayan nito si Destin upang hindi siya magdulot ng gulo. Hindi nagtagal at dumating na ang dayuhang eksperto. Matapos ang lahat ng paghahanda, binigyan ng nurse si Destin ng pampamanhid. Sa puntong ito, pumasok ang pangunahing surgeon na dayuhang eksperto. Tiningnan niya ang pasyente na nawalan na ng malay at naghanda ng simulan ang operasyon. Sa kabilang banda, palihim na pumasok si Destin sa file room, naghahanap ng katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama noong nakaraan. Sa huli, bumalik pa rin si Destin sa operating room dahil alam niyang tiyak na alam ni Destin ang tungkol sa katotohanan noong nakaraan. Sa sandaling ito, nakarating na ang eksperto sa pinakamahalagang hakbang. Binuksan niya ang dibdib ng pasyente para suriin ito at natagpuan niya ang sakit na nagpakalat na nangangahulugang ang kondisyon ay mas malubha kaysa sa inaasahan. Sa puntong ito, nag-aalangan na rin ang eksperto dahil alam niyang kung gagawin niya ang operasyon, tiyak na malalagay sa panganib ang buhay ng pasyente. Mabilis na gumana ang utak ni Destin. Iniisip niya ang isang plano upang iligtas si Destin. Sa kabilang banda, matapos ang ilang pagsubok, tuluyang sumuko ang eksperto sa operasyon. Sa sandaling ito, nataranta rin si Destin at dali-daling tinanong ang eksperto kung mayroon pang paraan. Sa pagkakataong ito, ang tanging nasabi ng eksperto ay humingi ng tawad at pagkatapos ay umalis siya. Nang akalain ng lahat na nabigo ang operasyon at malapit nang mamatay ang direktor, may isang taong tumayo. Agad na sinimula ni Destin ang operasyon. Tumpak niyang kinontrol ang wire na nagpapahiwatig sa lokasyon ng sakit. Pagkatapos nito, nag-iniksyon siya ng gamot upang pigilan ang pagdurugo. Lahat ay nakahinga ng maluwag, ngunit hindi pa tapos ang operasyon. Ang susunod na hakbang ay alisin ang sakit. Pagkatapos ng ilang oras na operasyon, sa wakas ay naalis na ang sakit ng pasyente. Nakahinga na rin sa wakas si Destin ng maluwag. Kaligtas-ligtas lang niya ang kanyang asawa mula sa bingit ng kamatayan, ngunit ang unang naisip nito ay hiwalayan siya. Sinubukan ni Destin na pakalmahin siya at pag-usapan ang bagay na ito mamaya. Ngunit napakatigas ng ulo ni Destin. Pilit niyang gusto siyang diborsyuhin. Bukod pa rito, hindi na niya kailangan ang High Fidelity Hospital. Sa mga nakaraang taon, iniisip niya ang nangyari noon at nalulungkot siya. Hindi na siya makapagpatuloy. Nang makita niya ang kanyang asawa, wala nang nagawa si Destin kundi sumuko. Ngunit kung wala na siyang kailangan, babawiin na niya ang High Fidelity Hospital. Sa kabilang banda, nag-away rin si Destin at Tuiza. Patuloy na nagrereklamo si Tuiza tungkol sa bayad sa paglalaban na $500. Dati, walang oras si Destin para pansinin siya at sinabi niya na kung may sakit siya, dapat magpagamot siya kaagad. Sa puntong ito, isang pasyente ang lumapit at nagpumilit na kasuhan si Tuiza. Lumalabas na ang taong ito ay dating pasyente niya, ngunit inilipat siya nito sa isang mababang departamento upang gawin ang isang grupo ng mga pagsusuri at wala namang nakitang problema sa resulta. Kaya, sa pagkakataong ito, dumating siya upang makipag-away kay Tuiza. Nakita rin ni Destin ang sakit ng pasyente, kaya nagtanong siya ng ilang mga katanungan. Matapos sagutin ng babae, lalong naging sigurado si Destin sa kanyang hinuha. Nagdududa ang pasyente, ngunit para sa kanyang kalusugan, nagpa siya pa rin siyang subukan ito. Habang nagtatalo ang dalawa, biglang tumakbo palabas ang isang grupo ng mga tao. Anong nangyari? Si ate ay gusto magpapakamatay sa pamamagitan ng pagtalon mula sa gusali.
Lumalabas na siya ay isang janitress sa ospital. Noon, nasuri siyang may cancer sa atay. Sa huli, kahit na gumaling na siya ng tuluyan, nagpakita siya ng mga senyales ng pag-ulit sa susunod na pagsusuri. Ang mga utang at ang gastusin sa pagpapagamot ay naging mahirap para sa kanya, kaya't wala na siyang ibang pagpipilian kundi gawin ito. Nagmadali ang lahat na kumbinsihin siya, ngunit walang sinuman ang naglakas loob na sumugod sa takot na baka lalo lang siyang ma-stress. Sa kritikal na sandali, si Kireti Davis pa rin ang humarap kay Ate Yu. Nagpasalamat siya kay Kireti Davis, ngunit naisip niyang wala na siyang pag-asa. Sinubukan niya ring mabuhay, ngunit nagbigay sa kanya ang langit ng napakalaking biro. Noong gusto nang sumuko ni Ate Yu, pumunta na rin doon ang doktor. Dinala niya rin ang paso ng bulaklak na kamelya na bigay ni Ate Yu. Sinabi ng doktor na kung hindi na gusto ni Ate Yu na mabuhay, hindi na niya kailangang alagaan pa ang paso ng kamelya. Sa huli, pinayuhan siya ng doktor na mabuhay ng maayos. Sinabi niya na dapat siyang sumailalim muna sa pagpapagamot. Nang makita niya ang sinseridad ng doktor, napag-isipan na rin ni Ate Yu, naghahanda siyang samantalahin ang kaunting pagkakataon upang mabuhay. Matapos iligtas si Ate Yu, nag-isip si Kireti Davis kung paano siya tutulungan sa operasyon. Lumapit siya kay Todefi at umasang mapapapayag niya itong tulungan si Ate Yu sa operasyon. Ngunit agad siyang tinanggihan ni Todefi dahil hindi charity ang kanyang ospital. Hindi niya gustong pasanin ang malaking halaga ng operasyon. Nagalit si Kireti Davis dahil dito. Ayaw pa ring sumuko ni Kireti Davis sa kaso ni Ate Yu. Sadyang pumunta siya sa cashier para bayaran ang ospital ni Ate. Ngunit hindi gumana ang card dahil hindi sapat ang kanyang balance. Habang nahihiya si Kireti Davis, may isang babae na tumakbo at sinundan siya ni Kireti Davis. Nagpapasalamat siya sa kabaitan nito at nangako na ibabalik ang pera. Pag-isipan ang kakayahan ni Davis, sa huli ay pumayag si Kireti Davis na magtulungan sila sa operasyon. Pinapaalalahanan siya nito na hindi maliit ang halaga ng operasyon na ito. Tinanong niya kung ano ang plano niya sa hinaharap. Maaga nang napag-isipan ni Kireti Davis ang problemang ito. Dahil ang operasyon na ito ay ang kauna-unahan sa Haiti, maaari silang humiling ng budget at maaaring mabawasan ang gastos hanggang sa kalahati. Ang hindi maintindihan nito ay na hindi mataas ang success rate ng operasyon na ito at kahit na magtagumpay pa ito, hindi na magtatagal ang pasyente. Sa madaling salita, hindi karapat-dapat ang buhay ng pasyente upang gawin ito. Ang mga salita niya ay nagpagalit kay Kireti Davis. Pumunta si Kireti Davis sa radiology department at gusto niyang magkaroon ng CT scan. Ngunit direkta siyang tinanggihan ng doktor sa radiology department dahil hindi ito isang emergency at malapit na siyang matapos sa trabaho. Buti na lang at nakarating si Toizef sa oras. Tinulungan niya siyang makumbinsi ang iba. Sa huli, pumayag din ang kabilang panig na payagan si Kireti Davis na gawin ang operasyon. Inangkin ni Toizef kay Kireti Davis na tinulungan niya ito muli. Bilang resulta, sa halip na magpasalamat si Kireti Davis, pinagsabihan niya pa ito. Mabilis na sinimula ni Kireti Davis ang pagmamanipula sa computer at maingat na hinanap ang oxygen supply ng sakit. Isang gabi, pumunta si Toizef sa dormitoryo ni Kireti Davis. Gusto niya siyang kausapin tungkol sa operasyon ni Ate Yu. Nang makita niyang wala si Kireti Davis sa loob, naghanda siyang pumasok sa kanyang silid. Sa huli, nahuli siya ni Kireti Davis. Ibinigay ni Toizef ang colored photo ni Ate Yu kay Kireti Davis at sinabi rin sa kanya na may isang lugar kung saan maaari siyang magsanay sa operasyon. Pumunta ang dalawa sa isang warehouse. Pagkatapos maglinis ng mabilisan, binigyan nito si Kireti Davis ng isang bracelet. Pagkatapos, sinuot niya rin ang dalawang bracelet. Nang handa na ang lahat, tinulungan nito si Kireti Davis na piliin ang uri ng operasyon na gusto niya. Isang modelo ng katawan ng tao ang lumitaw sa harap ni Kireti Davis. Naghihintay na operahan niya. Pagkatapos ng isang gabi ng pagsasanay, sa wakas ay dumating na rin ang araw ng totoong operasyon. Bago ang operasyon, nagpatugtog pa ang anesthesiologist ng musika para kay Ate upang makatulong na mabawasan ang kanyang stress. Pagdating ni Kireti Davis, opisyal na nagsimula ang operasyon. Ang lahat ng paghahanda bago ang operasyon ay nakumpleto na. Sinabi ni Kireti Davis, sa lahat na lumabas muna at siya na lang ang mag-isang magdadala sa radiation upang mahanap ang lokasyon ng nutrient supply ng sakit. Pagkatapos ng pagsusumikap, mabilis niyang inilagay ang wire sa lokasyon ng sakit at isinagawa ang embolization. Sa sandaling ito, kinausap ng deputy director na si Kireti Davis sa pamamagitan ng walkie-talkie. Inaasahan niyang ititigil niya ang operasyon dahil nagtagumpay na siya sa kalahati. Kung ipagpapatuloy niya ito, magdudulot ito ng pinsala sa katawan ng pasyente. Ngunit ayaw ni Kireti Davis na tapusin ito ng ganoon. Bago nito, naisip na niya ang sitwasyong ito. Gusto niyang putulin ng tuluyan ang supply ng sustansya sa sakit. Sa sandaling ito, nagsalita na rin si Ate Yu. Sinabi niyang alam niyang ang buhay ng isang tao ay may kapalaran at hindi siya karapat-dapat na iligtas ng ganoon. Ngunit walang oras si Kireti Davis para isipin ang mga ganoong bagay. Hinahanap pa rin niya ang natitirang mga daluyan. Sinubukan ulit ni Kireti Davis ng ilang beses. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi pa rin niya mahanap ang misteryosong daluyan. Dahil sa payo ng lahat, nagpa siya si Kireti Davis na subukan sa ikatlong pagkakataon. Kung hindi pa rin ito magtagumpay, susuko na siya. Ang dalawang nakaraang pagsubok ay nabigo. Sa huling pagkakataon, nagpa siya siyang sumugal. Sa kabutihang palad, sa huling pagkakataong ito, nagtagumpay siyang mahanap ang daluyan. Gaano kayabang ang doktor na ito?
Agad siyang pumasok sa opisina ng direktor para utusan ang kanyang boss na magtrabaho. Pagkatapos matanggap ang listahan, mabilis itong tiningnan ni Tiff at agad siyang pumayag. Bago nito, matagumpay na natapos ni Tiff ang dalawang operasyon. Gustong mag-promote ni Tiff ng husto upang mapataas ang kasikatan ng ospital. Ngunit hindi interesado si Tiff dito. Pagkatapos niyang marinig ang sinabi ni Tiff, gusto na niyang umalis. Nag-isip si Tiff at nagpasya siyang ipapromote ito kay Tiff. Sa kahit anong paraan, naiintindihan naman niya ang teknikal na bahagi. Hindi pa pumapayag si Tiff, nakatanggap na siya ng tawag sa telepono. Lumalabas na ang ospital ay nakatanggap ng isang kaso ng kambal na magkadugtong. Bagamat matagumpay na naipanganak ang dalawang bata, kailangan silang operahan upang paghiwalayin dahil magkadugtong sila. Ang mas malaking problema ay na hindi pa umabot ng 1 kilo ang timbang ng dalawang bata na nangangahulugang ang kanilang respiratory, digestive, at iba pang mahahalagang organ ay may malubhang problema. Pagkatapos marinig ang sinabi nila, naintindihan na rin ni Tiff. Ang kanyang paraan ay mag-imbita ng mga eksperto upang magturo at pagkatapos ay hayaan ang mga doktor ng high-duty hospital na mag-operasyon upang mapataas ang kasikatan ng high-duty hospital. Pagkatapos niyang magbulong-bulungan, tumalikod siya upang hanapin ang eksperto. Habang nagreklamo si Tiff, sinabi niya na napakawalang responsable na ipanganak ang bata sa ganitong kondisyon. Alam ni Tiff na nakagawa siya ng maling salita, kaya sadyang pumunta siya sa doktor na karaniwang upang humingi ng tawad. Inaliw siya ni Tiff na kahit inilipat sa ibang ospital, tiyak na makakagawa pa rin sila ng operasyon sa ibang mga ospital. Naglabas ang doktor ng isang litrato kung saan siya at ang kanyang pinsan na si Nim ay nasa litrato. Nalunod ang kanyang pinsan noong nakaraan at iniligtas siya ng isang batang babae na nagngangalang Tiff. Matapos malaman ang tungkol sa dalawang magkadugtong na sanggol, hindi nag-atubili si Tiff at agad na pumayag. Pagkatapos, pumunta silang dalawa kay Tiff, umaasang makakagawa siya ng isang koponan upang isagawa ang operasyon. Ngunit tumanggi si Tiff dahil sa malaking puhunan sa nakaraan at maliit na kita, bukod pa sa napakagandang tagumpay ng embolization surgery. Kaya maraming imbitasyon ang natanggap ng ospital. Sa puntong ito, inilabas ni Tiff ang kanyang telepono. Nasa loob ang kwento ng batang babaeng nagngangalang Tiff. Matapos basahin ang kwento, nag-alinlangan na si Tiff dahil naalala niya ang kanyang anak na hindi pa naipanganak. Bago nito, gusto ng direktor na si Tiff na bumuo ng isang star team sa ospital upang mapataas ang pangkalahatang kakayahan ng ospital sa kompetisyon. Ngunit pagkatapos niyang mag-isip, agad na tinutulan siya ng dalawang star doctor. Naiintindihan sila ni Tiff. Tinanong niya si Tiff kung ang komplikadong operasyon ay hindi talaga nangangailangan ng isang star team. Nanatiling tahimik si Tiff kahit na napakalakas niya, hindi niya ito kayang gawin mag-isa. Hindi nagtagal at nagsagawa si Tiff ng isang pagpupulong sa lahat ng mga doktor. Nagdaos siya ng pulong upang ipahayag ang mga reforma na ilulunsad niya. Matapos siyang magmungkahi, agad siyang tinutulan ni Deputy Director Dad at ng mga nangungunang doktor. Naramdaman nila na ang HITDD ay isang ospital, hindi isang delivery service. Pagkatapos, sinama pa niya ang ibang mga doktor, sinasabing hindi niya lang gustong ibigay ang lahat ng pressure sa ospital sa mga doktor. Naunang naisip nito ang taktikang ito, kaya naglabas siya ng mekanismo ng gantimpala. Sa puntong ito, masaya na ang lahat. Hindi na sila pinansin ni Tiff at naglabas siya ng pinakamahalagang panukala sa reformang ito, ang paglulunsad ng Star Doctor Team Plan. Ang Star Doctor Team ay mas mahalaga kaysa sa Star Hospital. Ang palaging mahalaga sa pasyente ay ang kakayahan ng doktor na gumagamot sa kanya. Ang Star Doctor Team ay maaaring mabilis na mapataas ang kasikatan at kita ng ospital. Pagkatapos magsalita, ipinakita ni Tiff ang Star Doctor Team na ilulunsad niya na binubuo ni Tiff at Tiff. Sa araw na ito, ang ospital ay tumanggap ng isang espesyal na pasyente. Siya ang junior ni Tiff na si Kirango Hindeve. Sadyang pumunta siya rito upang bisitahin ang kanyang senior at para na rin magpakonsulta. Nagtaka si Tiff sa bagay na ito. Tiningnan ni Tiff ang x-rays kanya at tinanong kung gaano nakatagal ang mga sintomas. Hindi naglihim si Tirango Hindeve at sinabing halos kalahating taon na. Nagtaka si Tiff dito. Hiniling niya kay Tirango Hindeve na ibigay sa kanya ang medical record. Habang nagbabasa si Tiff, pumasok si Tiff. Naisip niyang baka may ibang pananao si Tiff, kaya sinabi niya rito na basahin ang medical record. Hindi nagtagal at bumalik si Tirango Hindeve. Ipinaliwanag niya ang kanyang sitwasyon kay Tiff. Pagkatapos niyang magsalita, sinabi ni Tirango Hindeve na kalahating taon na ang nakakaraan, napansin niya na ang kanyang ihi ay kulay pula. Kahit na nakapagpakonsulta na siya ng ilang beses, wala pa ring pagbabago. Ngayon, nag-aalala siya at hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanyang katawan. Sa puntong ito, may hinuha si Tiff. Pagkatapos, si Tiff at Tusa. Titig na titig si Tiff at Tuisa sa ihi ni Tirango Hindeve sa loob ng mahabang oras upang makita ang problema. Ngunit matagal na silang nakatingin ngunit wala pa ring natagpuan. Sa puntong ito, gusto ni Tirango Hindeve na pumunta sa banyo. Biglang may naisip si Tiff. Sinabi niyang napakadalas niyang pumunta sa banyo, halimbawa para mag-retouch ng makeup at mag-retouch ng lipstick. Nang nabanggit ang lipstick, sa wakas ay naisip ni Tiff ang problema. Malamang na doon ito. Sa wakas, natagpuan na ang sanhi ng sakit at nakaramdam ng kaunting ginhawa si Tirango Hindeve.
Nagpaalam siya at naghandang umuwi muna. Maraming taon na ang nakakaraan dahil sa isang away, nasugatan ang kamay nito ng isang pamilya ng pasyente. Kahilanan na gumaling na ang sugat sa kamay niya, mayroon siyang psychological problem. Sa sandaling hawakan niya ang scalpel, hindi niya mapigilang manginig ang kanyang kamay. Dahil sa kawalan ng pag-asa, hindi na siya nag-opera. Ang mga eksperto sa ospital ay hindi matukoy ang sanhi ng sakit, ngunit humiling si Kireth na operahan upang suriin ito. Ang kanyang mga salita ay nakakagulat sa lahat. Hinarang siya ni Deputy Director Dad at sinabi niyang ang mga abdominal cocoon eggs ay karaniwang may puting cocoon membrane. Ngunit sinabi ni Kireth na hindi ito tiyak. Sa puntong ito, dumating na rin si Toya. Nagulat din siya nang marinig niyang may abdominal cocoon syndrome ang kabilang panig. Sa sandaling ito, pumasok ang isang batang babae at umasa na ang mga doktor. Agad na mailigtas ang kanyang ina. Natatakot ang batang babae na kung hindi siya gagamutin, iiwan siya ng kanyang ina, kaya umiyak siya at nagmakaawa sa mga doktor na gumawa ng isang bagay. Nang makita siyang umiiyak ng husto, naantig ang damdamin ng lahat. Pagkatapos, kinausap ni Kireth ang pasyente. Sinabi niya ang sitwasyon ng sakit. Sa huli, hinawakan ng babae ang kamay ni Kireth. Nagmakaawa siya sa kanya na tulungan siyang magpatuloy pa ng kalahating taon dahil gusto niyang makita na pumasok sa paaralan ang kanyang anak na babae. Naantig si Kireth Sinabi niyang gagawin niya ang kanyang makakaya. Mabilis na nag-organisa ang ospital ng mga doktor para sa paghahanda ng operasyon. Upang maiwasan ang anumang aksidente, sadyang tinawag pa nila ang mga tao mula sa Department of Obstetrics and Gynecology. Naroroon na rin ang mga tao mula sa Department of Obstetrics and Gynecology upang magbantay. Nang buksan ang tiyan, nagulat ang lahat. Bagamat napakahirap ng operasyon, hindi sumuko si Kireth. Maingat niyang tinanggal ang fibrous tissue sa bituka. Matapos ang ilang sandali, may nangyari na namang masama. May naisip na paraan si Kireth na paghiwalayin ang tissue visket sa halip na paghiwalayin ang bituka. Bagamat napaka-epektibo ng pamamaraang ito, nangangailangan ito ng napakalakas na kakayahang teknikal at magdudulot ito ng napakalubhang kahihinatnan kung magkamali. Matapos ang operasyon sa asawa, biglang pumasok ang lalaki sa Nang makita nito na nawawala na siya sa sarili, agad siyang nagpatawag ng guard at siya mismo ang nanatili upang pigilan siya na saktan ang pasyente. Kinailangan ng ilang tao upang hilahin si Giai sa kama at turukan siya ng pampakalma. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang kumalma. Nang makita ang kanyang medical record, walang sinuman ang nakakaalam kung ano ang sakit niya. Maaari lamang si Kireth na humiling ng isang pagsusuri batay sa kanyang kondisyon. Hindi nagtagal at dumating na ang resulta ng pagsusuri ni Giai. Natuklasan ng lahat na napakataas ng creatine at urea nitrogen level ni Giai. Nagdududa sila na malamang ay may acute kidney failure siya. Hindi lang iyon, nagdulot din ito ng central nervous system disorders, kaya ganoon na lamang siya kairitable at balisa. Sa puntong ito, tinanong ng batang babae kung maaari na siyang umuwi. Gusto niyang kunin ang kanyang mga gamit. Nag-aalangan ang lahat, ngunit sa huli, pumayag din sila na ihatid siya sa kanilang bahay. Sabay-sabay silang tatlo na pumunta sa opisina ni Giai. Sa tulong ng batang babae, nakapasok sila sa kanyang opisina. Pagkapasok, napansin nito na may mali. Napakagulo ng opisina at mayroon pang mabahong amoy. Lumalabas na ang gusto kunin ng batang babae ay ang larawan nila ng kanyang ama. Dahil sinabi ng kanyang ama na kapag nakita niya ang larawang ito, mapupuno siya ng motibasyon. Sa sandaling ito, aksidenteng nakita nito ang isang sulok na puno ng mga lata ng kape. Nang makita niya ang dami ng kape, sa wakas ay naisip niya ang sanhi ng sakit ni Giai. Napakabilis, sa ilalim ng paggamot ng ospital, nagising si Giai. Masaya rin ang batang babae nang makita niyang nagising ang kanyang ama. Pinahirapan ni Deputy Director Dad si Director Tudev. Bilang resulta, agad siyang sinagot ng kabilang panig. Bago nito, nagsagawa si Deputy Director Dad ng operasyon sa gallstones. Ginawa na niya ito ng daan-daang beses. Inakala niyang madali lang ito, ngunit hindi niya inaasahan na matagal na siyang nagsubok. Ngunit hindi pa rin niya maalis ang gallstones sa katawan ng pasyente. Dahil sa pag-aalala para sa pasyente at para na rin sa reputasyon ng ospital, gusto ni Tudev na hilingin kay Kireth na gawin ang operasyon para kay Deputy Director Dad. Ngunit tinanggihan siya nito. Pagkatapos ng lahat, walang sinuman ang gustong aminin ang kanilang kawalan ng kakayahan, lalo na sa kanilang sariling espesyalidad. Hindi pinansin ni Deputy Director Dad si Tudevi at naghanda siyang ipagpatuloy ang operasyon. Pagkatapos ng ilang minuto, hindi pa rin niya maalis ang gallstones. Sa puntong ito, nagalit na rin si Tudevi. Direkta siyang humingi ng kapalit. Alam ni Deputy Director Dad na kung ipagpapatuloy niya ito, kahihiyan lang ang aabutin niya, kaya ibinaba niya ang scalpel at pinalitan siya. Hindi nagtagal at dumating na si Kireth din. Nagdaan ang dalawa sa isa't isa. Pinalitan ng bago ang luma. Sa sandaling ito, tila tumanda na ng husto si Deputy Director Dad. Kahit na ayaw niya, wala siyang magawa kundi umalis ng nalulungkot. Pagkatapos niyang umalis, umupo si Deputy Director Dad sa dressing room at pinag-isipan ang kanyang karera. Nilapitan siya ng kanyang junior at inaliw na hindi siya dapat malungkot. Napakahirap talaga ng operasyon na ito. Kung hindi ito malulutas ni Kireth kakailanganin pa rin niya ang kanyang tulong. Tumawa si Deputy Director Dad. Sinabi niyang hindi kailangang sabihin ng kabilang panig ang mga salitang iyon para aliwin siya. Direkta niyang sinabi na nasa gitna siya ng matinding pagtatalo. Pagkatapos, binanggit niya ang tungkol sa kanyang kabataan. Noong nakaraan, napakahusay pa rin ang kanyang kakayahan. Kapag hindi maayos ang operasyon, tutulungan siya nito. Hindi siya nangako na magiging ganoon din siyang tumutulong, ngunit sa huli ay nagawa niya ito. Hindi niya inaasahan na pagkatapos ng maraming
taon, siya na mismo ang mangangailangan ng tulong. Sa sandaling ito, tapos na ang operasyon sa loob. Kahit na natapos na ang operasyon, nagkaroon pa rin ng distansya sa pagitan ni Nato Defi at Deputy Director Det. Isang araw, dinidiligan nito Defi ang kanyang mga halaman sa opisina. Aksidenteng nakita niya ang anesthesiologist na si Ethan na kasama sa isang kotse ang kinatawan ng Pharmaceutical Department. Naakit ang pansin nito Defi dito. Direkta niyang tinawag si Ethan upang tanungin kung ano ang relasyon niya sa kinatawan ng Pharmaceutical Department. Ipinaliwanag ni Ethan na nagmamadali lang siyang pumunta sa operasyon at nagkataon na nakita niya ang taong iyon kaya sinama na niya ito. Walang naniniwala si Defi kaya inilantad niya siya. May pasyenteng nag-akusa sa kanya na tumatanggap siya ng suhol mula sa kanya. Aling pasyente? Mukhang marami na. Ngunit ang sitwasyong ito ay medyo komplikado. Natanggal siya sa trabaho. Hindi makapaniwala si Ethan na ganoon kadesidido si Defi. Agad na tumawag si Ethan kay Deputy Director Det. Umaasang maaari siyang mamagitan para sa kanya. Hindi naman gusto ni Deputy Director Det si Defi kaya natural na action siya kapag may pagkakataon. Sinabi ni Deputy Director Det na si Ethan ay isang veterano na empleyado na may tumpak na kasanayan at masipag. Bago pa siya matapos magsalita, sinabi ni Dese na mayroon bang doktor na hindi masipag para kalabanin ang direktor. Nang marinig ni Deputy Director Dat ang sinabi ni Defi, natural na hindi siya sumuko. Sabay na isinumite ang kanyang resignation. Isang araw, ang ospital ay tumanggap ng isang espesyal na pasyente. Hindi ito iba kundi ang founder ng ospital, si Fan Kigsehai. Dahil sa labis na pag-inom ng alak, nagkaroon siya ng cirrhosis sa atay. Sa pagkakataong ito, dahil sa cirrhosis, nagdulot ito ng matinding pagdurugo. Bagamat ngayon ay nakakayanan niya pa, kung hindi siya gagamutin sa oras, magiging mapanganib pa rin ito. Nang marinig ang dalawang salitang isumali, agad na naisip ni Defi si Kireti at agad siyang pinatawagan upang gawin ang operasyon. Nang makita ang medical record ng pasyente, nabigla si Kireti. Siya ang guro ng kanyang ama at isa rin sa mga taong nag-frame sa kanya. Ngunit hindi masyadong nag-isip si Kireti. Sa halip, iniling niya kay Defi na maging katulong niya. Nang maghanda si Kireti na pumunta sa operasyon, tinawag ni Defi si Defi. Tinanong niya si Defi kung gusto niya talagang pumunta sa operating room. Nang makaalis na ang lahat, sinabi ni Defi ng pabulong na hindi niya kayang hawakan ang scalpel. Hindi niya ba kayang hawakan ang wire? Nang makita niyang desidido na siya, sinabi ko sa kanya na huwag mag-alala dahil naroon si Kireti. Mabilis na nagsimula ang operasyon ni Fan Kigsehai. Ang hirap ng operasyon ay nasa pasyente. Sa panahon ng operasyon, ang pasyente ay madaling magdugo at kung ang daluyan ng hangin ay naharang, magiging mapanganib ito sa buhay. Ibinigay ni Kireti ang simpleng gawain sa simula kay Toza upang maranasan niya mismo ang paghawak ng scalpel. Sa sandaling ito, naisip ni Kireti ang mga salita ng kanyang ama at ni Guy Destain. Tinukoy niya na ang taong nasa operating table ay ang kaaway na nanakit sa kanyang ama at bukod pa rito, siya ay kanyang pasyente. Si Toza ay isang elite talaga. Kahit na hindi pa siya nakagawa ng totoong operasyon, nagawa niya pa rin ito ng perpekto. Matapos nito si Kireti na ang susunod. Inihawak ang wire at dahan-dahang ipinasok sa katawan ng pasyente. Sa kasamaang palad, hindi tinamaan ng unang needle ang target. Pagkatapos mag-isip, binawi ni Kireti ang wire at naghanda na simulan ang ikalawang needle. Bago pa maipasok ang ikalawang needle, isang kritikal na sitwasyon ang lumitaw. Nang akalain ng lahat na matagumpay ang operasyon, nagdugo si Fan Kigsehai. Bukod pa rito, mas malala ang pagdurugo sa pagkakataong ito. Agad na tumawag si Toizas para humingi ng tulong. Sa puntong ito, naalaala ni Kireti ang eksena kung saan tumalon ang kanyang ama mula sa gusali noong nakaraan at ang taong nasa harap niya ngayon ay isa sa mga nanakit sa kanya. Sa sandaling ito, kung bahagya lang siyang magkamali, magiging dahilan ito ng kanyang tuluyang pagkawala. Ni hindi siya inuusig, pero hindi niya pinili na gawin iyon dahil isa siyang doktor na nagtagumpay sa pagpapagaling ng mga tao. Pagkatapos nito, tahimik na nakaupo si John Narai sa hardin ng bulaklak. Hindi niya alam kung tama ba ang ginawa niya, pero naaalala niya ang laging sinasabi ng kanyang ama, ang pagpapagaling ng mga tao ay laging nauna. Sa huli, nalaman ni Kang Handul ang totoong pagkatao ni Joe Ayaw. Hindi nila inakala na si Joe Ayaw pala ang anak ng dating kaibigan. Ang mas nakakagulo pa, sina Daibok ay hindi gusto ang plano ni Kang Handul na reforma. At ang pagdating ni Joe Ayaw dito para magtrabaho, kaya dinala niya ang mahigit 10 doktor para pilitin si Kang Handul na itigil ang reforma at paalisin si Joe Ayaw. Alam ni Kang Handul na masama ang sitwasyon, kaya tinawagan niya sina Daibok para umasa na maayos ang relasyon ng dalawang panig. Bilang resulta, walang galang si Park Kuong Sik at tinawanan niya ang dating direktor sa harap ni Kang Handul. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Kang Handul at sinabi sa kanila na umupo muna para mag-usap. Nagpaalala si Kang Handul na kung ang kanilang pag-alis ay magdudulot ng pinsala sa ospital, kailangan nilang bayaran ng doble
doble ang pinsala. Ngunit naisip na ni Park Kuong-sik ang tungkol dito at tinarget niya na hindi maglalakas loob si Kang Han-deul na paalisin sila. Ginamit ni Park Kuong-sik ang mga benepisyo para mahikayat ang maraming doktor na pilitin si Kang Han-deul. Sa huli, tinanong pa niya si Kang Han-deul, talaga bang kaya mong pamunuan ang isang ospital? Tinitigan lang ni Kang Han-deul si Park Kuong-sik ngunit walang sinabi. Pagkatapos, nagpatuloy si Park Kuong-sik. Sinabi niya na sa isang operasyon, hindi lang ito tungkol sa pangunahing siruhano, kundi pati na rin sa anesthesiologist, assistant number 1 at 2, at iba pang medical na staff. Kung dati, tiyak na tatanggihan sila ni Kang Han-deul nang may matigas na saloobin at mabilis silang sisantehin. Ngunit ngayon ay hindi niya magawa iyon. Hindi sinabi ni Jo Ah-young kung kailan siya aalis, kaya wala siyang magawa kundi sumunod. Habang nag-aalangan si Kang Han-deul, isang grupo ng mga tao ang pumasok. Narinig pala nila na gustong paalisin si Jo Ah-young kaya nagmamadali silang pumasok at nagmakaawa. Habang nagkakagulo ang mga tao, isang matandang boses ang narinig mula sa labas. Si An Jeon-man pala, nakatatapos lang mag-opera. Nalaman niyang nag-aaway sila kaya pumunta siya para mamagitan. Tinawag niya si Jo Ah-young at Park Kuong-sik at ang iba pa para sabihin sa kanila ang kasaysayan ng Haicheng Hospital. Nang itatag ang Haicheng Hospital, mayroon lang itong isang kama at 3 doktor. Panahon noon ng baha, gumawa ang 3 tao ng ospital mula sa mga tolda, gumamit ng stretcher bilang operating table, at nailigtas ang hindi mabilang na mga nasugatan. Noong panahong iyon, nagpasya sila na magtatag ng isang ospital para gamutin ang mga pasyente. Pagkatapos sabihin ang kasaysayan, nagsalita si An Jeon-man tungkol sa medikal na etika, moralidad, at ang ugnayan ng doktor-pasyente. Sinabi niya na kapag mayroon lang ang isang tao ng mga bagay na iyon, masasabi na isa siyang karapat-dapat na doktor. Ang mga salita ni An Jeon-man ay nagpaantig at nagpanabig kay Park Kuong-sik. Sa huli, humingi siya ng tawad kay An Jeon-man at inamin ang kanyang mga pagkakamali. Inalo siya ni An Jeon-man at sinabi sa kanyang bumalik muna at magpahinga, ayusin ang kanyang kondisyon, at bumalik sa trabaho. Pansamantalang naging maayos ang sitwasyon. Naghanda na rin si An Jeon-man na bumalik at magpahinga, ngunit tinawag siya ni Kang Han-deul at sinabi sa kanya ang totoong pagkatao ni Jo Ah-young. Sinabi ni Jo Ah-young na noong namatay ang kanyang ama, pumunta rin siya sa ospital. Kung nakita siya ng kanyang ama, baka hindi mangyari ang ganitong katapusan. Sinabi ni Daibok na pagkatapos mangyari ang insidente sa kanyang ama, marami siyang beses na hinanap siya, ngunit hindi siya makita. Diretsahang sinabi ni Jo Ah-young na dinala siya ng kanyang lolo't lola. Noon, nanumpa siya na dapat niyang matuklasan ang katotohanan. Dahil sa pag-imbestiga sa katotohanan, nilapitan niya si Daibok at nagtagumpay na maging estudyante niya. Hindi lang niya inakala na napakahigpit niya sa bibig. Sa tuwing nababanggit ang tungkol sa Haicheng, tumatahimik siya. Sa huli, nagpasya siyang mag-apply sa Haicheng at pumasok sa archive room para maghanap ng mga dokumento. Nalaman niyang ginagamot ng ospital ang maraming pasyente noong panahong iyon. Ang kanyang ama ay orihinal na ginagamot si Daibok, ngunit pagkatapos ay natuklasan niya ang isang batang babae na mas malubha ang sugat kaya inoperahan niya ang batang babae. Bilang resulta, si An Jeon-man ay sinisi ng pamilya ni Daibok. Sa huli, hindi niya kinaya ang pressure ng publiko kaya pinili niyang wakasan ang lahat. Sa ganoong itsura ng 3 tao, mukhang mas napatunayan ang hinala ni Jo Ah-young. Inakala niyang talaga palang naoperahan si Daibok at si An Jeon-man pa ang nag-opera. Sayang lang at nabigo ang operasyon. Kaya itinapon niya ang responsibilidad sa kanyang ama. Tinakpan ni An Jeon-man ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay. Ayaw niyang harapin si Jo Ah-young. Nalaman na noong araw na iyon, uminom siya at matanda na ang katawan niya kaya hindi niya kayang mag-opera. Ngunit kahit anong mangyari dahil sa kanya ang lahat. Kaya labis na nagsisisi si An Jeon-man. Nang malaman ang totoong pangyayari, hindi napigilan ni Jo Ah-young na umiyak. Sa huli, pinili ni Jo Ah-young na mag-resign at umalis sa Haicheng na itinatag ng kanyang ama. Pumunta siya sa Haicheng para hanapin ang katotohanan. Ngayong nahanap na niya ito, kahit na hindi ito tulad ng inaakala niya, maituturing pa rin na naabot niya ang kanyang layunin. Kaya gusto niyang umalis sa masakit na Haicheng na ito. Sinabi ni Kang Han-deul kay Jo Ah-young na gusto ni Daibok na ilipat sa kanya ang mga bahagi ni An Jeon-man na nangangahulugang isa na siyang shareholder ng Haicheng. Ngunit desidido na si Jo Ah-young na umalis sa Haicheng. Sa pag-alis ni Jo Ah-young, sumakit ang ulo ni Kang Han-deul. Hindi niya inakala na sa huli ay mangyayari ito. Nang bumalik si Jo Ah-young sa bahay, labis siyang nagdadalamhati. Hindi niya inakala na ganoon pala ang katotohanan. Hindi niya alam kung paano niya lilinisin ang pangalan ng kanyang ama. Sa depresyon, tiningnan niya ang larawan ng kanyang ama, umaasa na sasabihin sa kanya ng kanyang ama kung ano ang gagawin. Kinabukasan, pumunta si Jo Ah-young sa libingan ni An Jeon-man para bisitahin siya. Napansin niyang may bagong paso ng cactus sa harap ng lapida. Nagulat si Jo Ah-young. Lumingalinga siya sa paligid para malaman kung sino ang naglagay ng paso ng cactus doon. Naghanap siya ngunit walang nakita. Hindi na lang pinansin ni Jo Ah-young at sinimulan na niyang kausapin ang kanyang ama. Noong araw, nag-ampon si Jo Ah-young ng isang pato na napisa mula sa isang itlog. Iyon ang unang pagkakataon na nasaksihan niya ang hiwaga ng buhay at natutunan niya ang kahulugan ng pagliligtas ng buhay. Ngayon, naiintindihan na niya na unti-unting ginabayan siya ng kanyang ama sa pagiging doktor. Nang handa na
nang umalis si Jo Ayaw, napansin niyang may humaharang sa kanyang daan. Iyon ay sina Daibok. Alam ni Jo Ayaw ang layunin niya. Sinabi niya na kung gusto siyang kumbinsihin na bumalik, wag na siyang magsalita. Tinawag siya ni Daibok at sinabing alam niyang marami siyang pinagdaan ng hirap sa mga nakaraang taon at alam niyang mas madidismaya siya pagkatapos malaman ang katotohanan. Ngunit iyon ang buhay. Sinabi niya ng diretsahan na ayos lang kahit umalis siya sa Haicheng. Ngunit kailangan niyang ipagpatuloy ang pagiging doktor dahil isa siyang natatanging tao. Isang araw, tinanggap ng ospital ang isang espesyal na pasyente. Sinabi ng pasyenteng ito na mayroon siyang liver cancer kaya gusto niya na si Ilse Jo ang mag-opera sa kanya. Ngunit pagkatapos ng diagnosis, natuklasan ni Kang Handyul na ang sakit niya ay hindi liver cancer. Ito ay hepatic fluke. Ang kakaiba sa taong ito ay siya si John Narai, isa sa mga taong nagtulak kay An Jeonman sa bingit ng kamatayan. Noong araw, gusto na ni Kang Handyul na paalisin siya pero nag-isip siyang muli. Baka magamit niya ang taong ito para maudyukan si Jo Ayaw. Kaya sinabi ni Kang Handyul sa nurse na dalhin siya sa X-ray para sa bagong film, habang siya naman ay pumunta para kausapin si Jo Ayaw. Hinanap ni Kang Handyul si Jo Ayaw. Ibinigay niya ang X-ray film ni John Narai para tingnan. Matapos tingnan ang film, pareho sila ng konklusyon ni Kang Handyul na ito ay hepatic fluke. Ngunit nang banggitin ni Kang Handyul na tatawagin niya si Jo Ayaw para mag-opera, agad siyang tumanggi. Nang tumanggi si Jo Ayaw, sinabi ni Kang Handyul ang pangalan ng pasyente. Agad na dumating si Jo Ayaw. Nagpasya siyang operahan ang kaaway na nagpahamak sa kanyang ama. Matagal na ring nag-isip ang pasyente. Sa tuwing nag-aalangan siya, naaalala niya ang sinasabi ng kanyang ama, ang paggamot at pagliligtas ng buhay ay laging una. Kaya bumalik siya. Matapos alamin ang sitwasyon ng pasyente at ang uri ng operasyon na gagawin, ibinili ni Jo Ayaw ang mga dapat tandaan. Bagaman isang beses pa lang niyang ginawa ito, kailangan niyang subukan. Habang abala sa operasyon si Jo Ayaw, si Park Kuong-sik naman ay tahimik na nagbuburda. Kahit na naayos na ang mga nakaraang issue, galit pa rin siya sa loob. Kaya nagkunwari siyang abala at hindi pumasok sa trabaho. Maraming beses na tumawag ang ospital, pero walang sumasagot. Nagpadala na lang si Kang Handyul ng mensahe sa kanya, umaasang makakatulong siya. Isinasagawa na ang operasyon. Kahit na napakahirap ng operasyon, ang magandang balita ay nagtutulungan ng maayos sina Jo Ayaw at Kang Handyul. Agad nilang binuksan ang atay. Pagkatapos, inalis nila ang may sakit na bahagi at isinagawa ang pagpapanumbalik ng ugat. Pagkatapos ng isang araw ng operasyon, natapos din sa wakas ang kanilang paghahanda. Kahit nakalahati pa lang ng operasyon ang natapos. Ngunit halos ubos na ang lakas ng lahat. Sa sandaling ito, biglang may hindi inaasahang nangyari. Mabilis na hinanap ni Jo Ayaw ang dahilan. Sa kritikal na sitwasyon, bumalik si Park Kuong-sik. Dumating siya para tumulong. Ang ganitong uri ng operasyon ay nangangailangan ng napakayamang karanasan na kulang kay Jo Ayaw, ngunit labis na mayroon si Park Kuong-sik. Sa tulong ng isang bihasang eksperto tulad ni Park Kuong-sik, natagpuan din sa wakas ang bahagi ng pasyente na nagdurugo at isinagawa ang operasyon. Nang matapos ito, pumunta si Nok Ki-jun para hanapin si Jo Ayaw at binati siya sa pagtatapos ng operasyon. Hindi sumagot si Jo Ayaw at nagpasalamat lang. Sa sandaling ito, si Park Kuong-sik ay tahimik na nakaupo sa dressing room. Iniisip niya ang mga nangyari sa mga nakaraang araw. Lumapit ang mga kamanggagawa ni Nok Ki-jun para batiin siya. Sinabi nila na malaki ang naitulong niya ngayon. Diretsahang sinabi ni Park Kuong-sik na hinahangaan niya noon si Jo Ayaw at naiinggit din siya sa kanya. Inakala ni Park Kuong-sik na matanda na siya at wala ng silbi. Ang operasyon ngayon ay nagpakita sa kanya na kaya pa niyang lumaban. Matapos ang operasyon ni John Narai, bumisita pa si Jo Ayaw sa kanyang silid. Tinitingnan niya ang kaaway na nagpahamak sa kanyang ama na ngayon iligtas na nakahiga sa kama. Nararamdaman ni Jo Ayaw ang pagiging kontradiksyon at sakit sa kanyang puso. Umupo siya sa upuan at naalaala ang kanyang ama. Hindi na niya napigilan ang kanyang luha. Sa huli, naunawaan na niya ang lahat. Kinabukasan, bumalik si Jo Ayaw sa dormitoryo ng ospital. Nagpasya siyang bumalik sa pagiging doktor. Kumatok si Kang Handyul sa salamin ng pinto at ibinalik sa kanya ang kanyang Sa pagkakita sa umiti si Jo Ayaw. Makalipas ang ilang sandali, inanap ni Jo Ayaw si Nok Ki-jun ng medical channel. Gusto niya siyang kausapin. Labis na natuwa si Nok Ki-jun nang makita siya. Paulit-ulit siyang nagpasalamat sa kanya dahil sa pagliligtas sa kanyang buhay noon. Ngunit hinanap siya ni Jo Ayaw hindi para pakinggan ang kanyang pasasalamat, kundi dahil mayroon siyang ideya na gusto niyang itanong sa kanya. Ang live streaming ng operasyon ay walang teknikal na problema, ngunit may kinalaman ito sa privacy ng pasyente at hindi rin sigurado kung papayag ang platform. Kaya kailangan niya itong pag-usapan sa platform. Posible lang itong gawin pagkatapos ng mga ito. Nang paalis na siya, tinawag siya ni Nok Ki-jun. Sinabi niya na ang boss ng kanilang korporasyon ay posibleng maging interesado sa bagay na ito. Sinabi niya kay Jo Ayaw na kausapin siya. Talagang interesado ang kabilang panig sa proyektong ito ni Jo Ayaw. Kinabukasan, isang kinatawan ng Medical and Pharmaceutical Department ang pumunta para hanapin si Jo Ayaw. Umaasang pag-isipan niya.
na gamitin ang kanilang supply. Ngunit hindi interesado si Jo Ah-young dito. Sinabi niya na hindi niya kailangan at umalis. Nagkataon na lumabas din si Kang Han-dul sa oras na iyon. Pagkakita sa kanila, naintindihan niya kung ano ang nangyayari. Sa araw na ito, tulala na nakaupo si Jo Ah-young sa hardin ng bulaklak. Iniisip niya ang mga nangyari noon. Lumapit si Kang Han-dul. Sinabi niya na sa wakas ay naintindihan na niya kung bakit mahirap si Jo Ah-young. Sinabi ni Jo Ah-young na noong una siyang nangako na magiging doktor, handa na siyang gumanti sa kabutihan. Tinanong din niya si Kang Han-dul kung handa na siya. Noong araw, narinig ni Jo Ah-young mula kay Kang Han-dul ang dahilan kung bakit hindi siya nag-opera at ito ay dahil sa isang pag-aaway. Noong araw, si Kang Han-dul at ang kanyang guro ay nasa isang napakahirap na operasyon. Sa kasamaang palad, nabigo sila at binatikos ng pamilya ng pasyente. Nasugatan ang kamay ng propesor. Isang araw, tinanggap ng ospital ang dalawang espesyal na pasyente. Dahil sa sunog sa kanilang bahay, natrap ang nakababatang kapatid sa apoy. Hindi alintana ng nakatatandang kapatid ang sarili niya at bumalik para iligtas ang kanyang kapatid. Bilang resulta, malubha siyang napaso. Sa huli, nang makatakas ang magkapatid, hindi sinasadyang nahulog ang nakababatang kapatid sa isang bakal na frame na naging sanhi ng matinding pinsala sa kanyang dalawang bato. Matapos suriin ang sitwasyon ng magkapatid, agad na inayos ni Kang Han-dul ang paunang lunas at ipinagbigay alam ang pangkalahatang kumperensya ng departamento. Nagkaroon ng sakit sa ulo ang mga doktor matapos nilang tingnan ang mga ito. Ang nakatatandang kapatid ay may malawak na paso at wala pang bahagi na maaaring itanim. Wala rin siyang kamag-anak na maaaring mag-donate. Ang sugat ng nakababatang kapatid ay hindi rin mababaw. Ang dalawa niyang bato ay nasira. Sa sandaling ito, alam ni Park Kuong-sik na hindi na maaaring magpatumpik-tumpik pa. Kaya agad siyang nagdesisyon na operahan muna ang nakababatang kapatid. Matapos buksan ang tissue, mas malubha ang sitwasyon kaysa sa inaasahan. Ang dalawang bato ng nakababatang kapatid ay hindi na maaaring gamitin. Kung papalitan ang mga ito ngayon, baka may oras pa. Ngunit alam nilang lahat na kahit mayroong mapagkukunan ng bato, kailangan pa rin itong masuri. Kung hindi ito tugma, wala rin itong silbi. Sa sandaling ito, biglang may naisip si Jo Ah-young. Kaya nagmungkahi siya ng isang plano. Dahil sila ay kambal, kailangan pa rin nilang kausapin ang pamilya. Kaya hinanap nila ang asawa ng nakatatandang kapatid para tanungin kung papayag siyang mag-donate ng bato ng kanyang asawa sa nakababatang kapatid. Nang malaman na kung hindi tugma ang bato ng nakatatandang kapatid, posibleng mawala na ang nakababatang kapatid. Ang babae ay nagpigil ng sakit sa kanyang puso. Medyo hindi siya makatarungan. Umasa siyang parehong mabuhay ng maayos ang magkapatid. Habang iniisip pa ng lahat kung may paraan para magamot ang bato ng nakababatang kapatid, may isang boses na nagsabi, "Ako ang susubo." Siya ay si Ki John's ex-wife, nagtapos sa Harvard University at nag-practice sa Europa. Walang sabi-sabi, sinimulan niya ang kanyang trabaho. Agad na pumasok si Ki John's ex-wife sa operating room. Naghanda siyang operahan ang nakababatang kapatid. May kakayahan talaga si Ki John's ex-wife. Napakakalmado niya sa operating table. Ang kanyang dalawang kamay ay hindi nanginginig. Sa ilalim ng kanyang operasyon, dahan-dahang gumaling ang sugat ng nakababatang kapatid. Nalaman na anak pala ni Park Kuong-sik si Ki John's ex-wife. Dahil sa kanyang pinsala noon, hindi siya sinuportahan ni Park Kuong-sik na maging doktor. Kaya tumakbo siya sa ibang bansa para mag-aral. Habang nag-uusap ang mga tao dito, malapit nang matapos ang operasyon sa kabilang panig. Sa kabutihang palad, naging matagumpay ang operasyon. Ang nakatatanda at nakababatang kapatid ay parehong nailigtas. Sa totoo lang, tinawag ni Kang Han-dul si Ki John's ex-wife pabalik dahil sa tatlong layunin. Ang una ay ang pagbabago para sa mga veteranong doktor tulad ni Park Kuong-sik. Dahil ang welga ni Park Kuong-sik noong nakaraan ay nagpahirap sa kanya. Ang pangalawang layunin ay gamitin siya para maudyukan si Kang Han-dul. Ayaw bumalik ni Kang Han-dul sa pag-oopera na isang malaking pinsala sa ospital. Ang pangatlong layunin ay para sanayin si Jo Ah-young. Kahit na malakas ang teknik ni Jo Ah-young, hindi siya mahusay sa pakikipag-ugnayan. Nang ipinagkatiwala sa kanya ang usapin ni Kang Han-dul, nagkaroon siya ng interes sa ibang bagay bukod sa operasyon. Sa katunayan, para magkaroon ng spark sa pagitan ni Kang Han-dul at Ki John's ex-wife, sinadya ni Jo Ah-young na dumalo sa pagdiriwang ng ospital. Pagkatapos nito, nagkita si Kang Han-dul at Ki John's ex-wife sa pagdiriwang. Bukod pa rito, nagkasundo silang magtaya sa rate ng pagtanggap at rate ng paggamot sa loob ng isang buwan. Kung matalo siya, lahat ng susunod niyang operasyon kasama si Jo Ah-young ay gagawin niya maliban sa pagiging mayabang sa harap ni Jo Ah-young. Kailangan ding makipaglaban ni Kang Han-dul kay Ki John's ex-wife. Bago yon, pareho silang tumanggap ng dalawang pasyente na may diarrhea. Ang isa ay may simpleng kondisyon na kailangan lang uminom ng gamot para gumaling. Ang isa naman ay may komplikadong kondisyon at nangangailangan ng maraming pagsusuri para malaman ang sakit. Sa kasamaang palad, ang kaso ni Kang Han-dul ay ang komplikadong kaso. Pagkatapos noon, lumabas ang isang negatibong artikulo tungkol sa kanya online. Mayroong isang doktor na apelidong Kang na sa bawat pasyenteng tiningnan, sinasabi na gumastos ng libu-libong piso para magpa-check up mula ulo hanggang paa. Sa una, inakala ni Kang Han-dul na si Kang Han-dul ang gustong gumawa ng kontrobersya. Ngunit sinabi ni Kang Han-dul sa kanya na hindi iyon ang kaso. Nag-isip si Kang Han-dul ng kaunti, kaya si Ki John's ex-wife lang iyon. Inakusahan pa niya na masyado siyang mapanlinlang. Siyempre, labis itong nagpapuot kay Kang Han-dul. Kaya gusto niyang magsimula ng counter-attack. Mula noon, sinadya ni Kang Han-dul na hanapin si Noh Ki-jun. Hiniling niya kay Noh Ki-jun na tulungan siyang gumawa ng ilang promotional video para sa pag-alam tungkol sa iba't ibang uri ng sakit. Ngunit hindi lang iyon, gumawa din
din si Kang Handyul ng isang vektor na larawan para sa kanyang sariling publicity. Para linawin ang mga maling akala ng mga tao sa kanya. Ngunit gaano man karaming salita ang sabihin, hindi ito kasing halaga ng aktwal na pagkilos. Tamang-tama, may isang pasyenteng may diarrhea na dinala sa ospital. Pagkatapos, muling nagharap sina Kang Handyul at Ki-Joon's ex-wife. Matapos mag-isip ng matagal tungkol sa ulat ng pagsusuri, sa wakas ay naisip ni Ki-Joon's ex-wife ang pinagmulan ng sakit. Kaya dala niya ang ulat para magyabang kay Kang Handyul. Pagdating ni Ki-Joon's ex-wife, agad siyang nagtanong sa kanya, kung alam mo ang pinagmulan ng sakit, bakit hindi mo ginising ang pasyente para operahan? Tiningnan lang siya ni Kang Handyul, ngunit walang sinabi. Sa sandaling ito, sa wakas ay naalala ni Ki-Joon's ex-wife na si Kang Handyul ay may psychological na problema, kaya hindi siya makapag-opera. Kaya dali-dali siyang nagpaliwanag. Sinabi niya na wala siyang ibang intensyon. Wala pa ring sinabi si Kang Handyul at tumalikod na lang. Habang nagkakaroon ng consultation ang mga eksperto, tiniyak ni Ki-Joon's ex-wife na may Marfan syndrome ang pasyente. Ngunit nang banggitin niya ito, agad na nagduda si Park Koong-si. Tinanong niya kung paano niya nalaman. Hindi ito tinanggap ni Ki-Joon's ex-wife dahil hindi siya pinagkakatiwalaan ng kanyang ama. Nagpasya siyang patunayan sa kanyang ama na kaya niyang maging isang magaling na doktor. Mabilis na nagsimula ang operasyon. Parehong nasa observation room sina Park Koong-sik at Ki-Joon's ex-wife. Napakabilis ng operasyon at natapos ito ng matagumpay pagkatapos ng maikling panahon. Nagkataon naman na may dumating na reporter para mag-interview. Hindi rin nakalimutan ni Ki-Joon's ex-wife na magsalita ng maganda tungkol kay Kang Handyul. Sinabi niya na ang iba't ibang uri ng sakit ay nangangailangan ng iba't ibang paraan ng pagsusuri. Sa araw na ito, tinanggap ng ospital ang isang espesyal na pasyente. Sinabi ng lalaki sa doktor na nalunok ng kanyang asawa ang isang kwintas. Ngunit matigas na sinabi ng babae na hindi niya ito nalunok. Nag-away sila dahil dito. Dinala ni Jeon Naray ang dalawa kay Kang Handyul at Jo Ayaw. Pagkatapos maunawaan ang sitwasyon, sinabi ni Kang Handyul sa kanila na umuwi na dahil maliit ang kwintas at malapit na itong ilabas ng kanyang katawan. Sa sandaling ito, nagalit ang lalaki. Pakiramdam niya ay masyado silang walang pakialam. Ang reaksyon ng lalaki ay lalong nagpakumbinsi kay Jo Ayaw na hindi simple ang sitwasyon. Ipinaliwanag niya na ang paglunok ng hindi sinasadya ay madaling mangyari sa mga bata, ngunit napakabihira sa mga matatanda. Naintindihan din ito ni Kang Handyul, kaya sinabi niya kay Jeon Naray na dalhin ang babae para magpa-check up at pinanatili niya ang lalaki. Nang umalis na ang babae, tinanong ni Jo Ayaw kung ano ba talaga ang tinatago ng lalaki. Nag-isip sandali ang lalaki. Sa huli, sinabi niya ang katotohanan. Nalaman na noong unang araw na magkasama sila, natuklasan niya na nagigising ang babae sa hating gabi para kumain ng karne. Ngunit dahil mahal niya ito, pinili niyang itago ito. Araw-araw pa nga siyang bumibili ng sariwang karne at inilalagay sa refrigerator para makain ng kanyang asawa sa hating gabi. Kalaunan, nalaman niya na nagpapapayat pala ang kanyang asawa. Naintindihan ni Jo Ayaw na may sleepwalking ang babae. Dahil sa pagpapapayat at walang kinakain, kumakain siya ng hilaw na karne sa hating gabi. Habang nag-uusap sila, natapos na ang check-up. Sa pamamagitan ng x-ray, natuklasan nila na talagang nalunok ng babae ang kwintas. Ngunit hindi ito malaking problema. Tinanggap ng Haicheng Hospital ang isang kaso ng mass incident. Ang ganitong uri ng insidente ay isang malaking hamon para sa anumang ospital, lalo na sa Haicheng Hospital na nasa ilalim ng reforma. Ngunit ang kapalaran ay nasa kamay ng Diyos. Kailangan lang nilang gawin ang kanilang makakaya para iligtas ang mga pasyente. Agad na kumilos ang lahat. Dali-dali nilang ipinasok ang mga pasyente sa ospital para gamutin. Sa sandaling ito, abala din si Jo Ayaw. Masusing sinusuri niya ang sitwasyon ng pasyente at mabilis na nag-diagnose. Tinawag ni Kang Handyul si Jo Ayaw sa isang tabi. Ang methylene blue ay isang karaniwang gamot sa ospital. Kung gagamitin ito ng ganito, tiyak na hindi ito magiging sapat. Lumipat si Kang Handyul para utusan ang nurse. Sinabi niya sa kanya na sabihin sa direktor na kailangan nila ng malaking dami ng methylene blue. Kung hindi ito sapat, kailangan nilang kumuha ng mabilis mula sa ibang mga ospital. Ngunit ang mas nakakagulo ay nang mag-iniksyon sila. Natuklasan ng mga nurse na maraming pasyente ang hindi magkaroon ng intravenous access. Ibig sabihin, hindi maipasok ang gamot. Kung ganoon, hindi maililigtas ang mga pasyente at malalagay sa panganib ang kanilang buhay. Pagkatapos nito, itinuro ni Jo Ayaw kina Kang Handyul at Ki-Joon's ex-wife kung paano mag-intubate at sinabi sa kanila ang mga dapat tandaan. Si Kang Handyul ay tunay na henyo. Kahit isang beses lang siyang tumingin, agad siyang natuto. Mabilis silang nag-intubate sa mga pasyente at ininiksyonan sila ng gamot. Ngunit hindi masyadong madali para kay Ki-Joon's ex-wife. Kahit na sinubukan niya ng husto, dahil sa napakataas na antas ng kahirapan, ilang beses siyang sumubok ngunit hindi pa rin nagtagumpay. Sa sandaling ito, nakatanggap ang reception area ng tawag mula sa operating room. Pagkatapos, nagpalit ng damit si Ki-Joon's ex-wife at pumasok sa operating room. Sa kabilang banda, nagpapatuloy pa rin ang emergency rescue, ngunit unti-unting lumilipas ang oras. Naubos na ang methylene blue ng ospital. Sa kritikal na sitwasyon, isang tao na may dalang dalawang malalaking maleta ang dumating na may dalang gamot. Muling nagsimulang magmadali ang mga doktor na iligtas ang mga pasyente. Pagkatapos ng isang araw at isang gabing emergency rescue, sa wakas ay naging matatag ang kondisyon ng mga pasyente. Ang mga emergency doctor naman ay pagod na pagod. Mayroon na namang isang kaso ng mass illness. Akala nila ay liliwanag na ang panahon pagkatapos ng ulan, ngunit hindi nila inaasahan na mas magiging madilim pa ito pagkatapos ng ulan. Agad na pumunta si Kang Handyul sa ospital para tingnan ang sitwasyon. Nang malaman niyang mayroong 50 tao, napagtanto niya na hindi maganda ang sitwasyon. Sa sandaling ito, may tumakbong nurse na nagulat na mayroong mahigit 100 tao na nagpakita ng parehong sintomas.
Sa kabutihang palad, ang mga medical staff na nakasalamuhan nila ay walang anumang abnormal na sitwasyon. Ngunit para sa kaligtasan ng lahat, nagpasya pa rin si Kang Handul na pansamantalang i-quarantine ang lugar. Pagkatapos mag-turnover, naramdaman ni Kang Handul ang pananakit sa kanyang dibdib at halos mahulog siya sa sahig. Sa sandaling ito, napansin ni Jo Ayaong ang sitwasyon niya. Agad niyang pinahinto ang lahat ng ginagawa ni Kang Handul at inayos na dalhin siya sa operating room. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang grupo ng mga eksperto at nagsagawa ng isang pagpupulong. Pagkatapos ng pagpupulong, karamihan sa mga tao ay naramdaman na posibleng food poisoning ito. Ngunit para sa tumpak na diagnosis ng dahilan, kailangan pa ng karagdagang investigasyon. Matagumpay na natagpuan ni Jo Ayaong ang pinagmulan ng sakit. Nalaman na hindi pala ito virus. Makalipas ang ilang sandali, dumating din si An Jonman sa ospital. Lumabas si Jo Ayaong para salubungin siya at sinabihan siyang bumalik at magpagaling. Hindi nakinig si An Jonman sa kanyang payo at tinanong niya siya kung may gusto ba siyang sabihin sa kanya. Walang sinabi si Jo Ayaong. Binuksan niya ang notebook na iniwan ng kanyang ama. Sinabi ni Jo Ayaong kay An Jonman na ang mass illness case isa 0 taon na ang nakakaraan ay hindi naayos ng maayos ng ospital. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba na. Gusto niyang saksihan niya ang sandaling ito. Matapos sabihin iyon, nagsimulang magsikap si Jo Ayaong. Kasama niya sa pagsisikap ang maraming iba pang medical staff. Tiniis nila ang lahat ng uri ng pressure. Ginawa nila ang lahat para magbigay ng pinakamahusay na kalidad ng paggamot. Ang grupo ay lumabas sa consultation room. Naalala ni Kang Handul ang isang mahalagang ebidensya. Pagkatapos nito, dinala niya si John Naray palabas. Pumunta si Jo Ayaong para hanapin ang mga miyembro ng grupo ng eksperto. Ang unang reaksyon ng grupo ng eksperto ay pagdududa. Tinanong nila kung paano niya nalaman. Binanggit ni Jo Ayaong ang mga dokumento. Pinaniwalaan niya ang mga eksperto batay sa mga kaso na nabasa niya dati. Ngunit hindi pa rin sila naniwala. Pakiramdam nila ay napakahirap paniwalaan nito. Sa huli, pagkatapos ng ilang linggo ng paggamot, wala na talagang bagong kaso ng sakit. Bukod pa rito, ang mga bagong ulat ng pagsusuri ay wala na ring problema. Bakit si Kang Handul ay laging humihiling kay Jo Ayaong at Kang Handul? Ang unang layunin ay ang pagbabago para sa mga veteranong doktor tulad ni Park Kuong-sik. Dahil ang welga ni Park Kuong-sik noong nakaraan ay nagpahirap sa kanya. Ang pangalawang layunin ay gamitin siya para maudyukan si Kang Handul. Ayaw bumalik ni Kang Handul sa pag-oopera na isang malaking pinsala sa ospital. Ang pangatlong layunin ay para sanayin si Jo Ayaong. Kahit na malakas ang teknik ni Jo Ayaong, hindi siya mahusay sa pakikipag-ugnayan. Nang ipinagkatiwala sa kanya ang usapin ni Kang Handul, nagkaroon siya ng interes sa ibang bagay bukod sa operasyon. Sa katunayan, para magkaroon ng spark sa pagitan ni Kang Handul at Ki-jun's ex-wife, sinadya ni Jo Ayaong na dumalo sa pagdiriwang ng ospital. Pagkatapos ay makakakuha siya ng investment mula sa malaking boss. Nang malaman ang dahilan, sa wakas ay pumayag si Kang Handul na pumunta sa seminar. Pagkatapos ng ilang sandali, umalis ang grupo ng mga doktor ng Haicheng papunta sa seminar ng Beda Hospital. Pagkababa pa lang nila sa eroplano, nakilala nila ang isang dayuhang eksperto. Nalaman na ang ibang mga ospital ay gusto rin makuha ang prostate intervention technique, kaya naghanap sila ng mga dayuhang eksperto. Hindi pumunta sina Kang Handul at Jo Ayaong sa dormitoryo, kundi dumiretso sa Beda Hospital. Gusto nilang maging pamilyar muna sa kapaligiran. Sa pagdating nila, nakita nila ang isang dating kaklase. Siya ay si No Ki-jun, ang dating kaklase ni Kang Handul. Subalit dahil laging natatabunan ang liwanag ni Tuvan, labis siyang hindi nasisiyahan at palaging gustong makipagkumpetensya kay Tuvan. Pagkatapos nito, humanap sila ng nakababata ni Tuvan at hiniling na samahan sila sa pagkain at para na rin maging pamilyar sa kapaligiran. Habang kumakain, napag-usapan din nila ang seminar. Sa isang sulyap pa lang ni Emlis Han, agad siyang nakakita ng maling diagnosis mula sa kanyang kasamahan at sabay niyang iminungkahi ang pagsusuri. Direktang sinabi ni Emlis Han na maaaring gastrointestinal tuberculosis ito. Sa sandaling ito, natigilan ang lahat dahil ang pasyente ay sumailalim na sa maraming pagsusuri at ang resulta ay terminal stage esophageal cancer. Sa puntong ito, tumayo si Emlis Han at muli niyang iminungkahi ang pagsusuri. Gustong bisitahin ni Tuvan ang pasyenteng may liver cancer at namagitan siya para magpatulong kay Fuong Lam. Pumayag si Fuong Lam at sinabing hihingi muna siya ng permiso sa kanilang superior. Pagkatapos nilang pumunta sa ospital, bumalik sila sa dormitoryo. Habang kumakain, napag-usapan nila ang tungkol sa interventional surgery. Sa sandaling iyon, nag-iisip din si Emlis Han at biglang may naisip siyang matapak. Hindi maintindihan ni Tuvan kung bakit patuloy pa ring ginagamit ni Emlis Han ang material ni Truong Fong kahit na ilang beses na niyang ipinaliwanag. Nang malaman niyang dahil ito sa mas mura, napatawa si Tuvan. Sinabi niya na ang mga taong iyon ay hindi naman talaga nagkukulang sa pera. Pagkatapos, muling binanggit ni Emlis Han ang kanyang bagong ideya. Gustong paunlarin ni No Ki-jun ang antas ng surgical skills ng mga surgeon para mabawi ang kakulangan sa materyales, subalit nangangahulugan ito ng mas mahabang oras ng operasyon at mas matagal na pagkakalantad ng pasyente at doktor sa radiation. Mabilis na isinagawa ang seminar. Sama-samang dumalo ang mga doktor ng Haesung sa conference room at ang nag-host ng seminar na ito ay si Kim Yoo-han na karibal din ng grupo ni No Ki-jun. Ngunit walang pakialam si No Ki-jun sa mga bagay na ito. Ang tanging pinag-aalala niya ay kung kailan niya makikita ang pasyente. May biglang nangyari sa pasyente at dumating si No Ki-jun para tumulong. Pagkatapos niyang makarating sa Paik Hospital, buong puso siyang tumulong.
Handa si No Ki-jun para sa operasyon. Sa kanyang mga mata, hindi ito isang kompetisyon, kundi isang operasyon upang iligtas ang isang tao. Gumawa pa si No Ki-jun ng 3 model ng pasyente para mahanap ang mga artery na nagsusupply sa tumor. Matapos gawin ang imaging, paglabas pa lang nila ay nakasalubong na nila si Kim Yoo-han. Pagdating niya, nagsimula na siyang mag-ingay na para bang ayaw niya silang makitang masaya. Mabilis na nagsimula ang operasyon. Ang komplikadong operasyon ng pasyenteng si Baek Rigyo ay ibinigay kay No Ki-jun, habang ang medyo simpleng operasyon ng investor na si Jin Liren ng Haesung Hospital ay ibinigay kay Tuvan. Subalit, nang makita ni Jin Liren si Tuvan, nagulat siya. Dahil sa simula pa lang ay pinili niya ang mas mahusay na surgeon na si No Ki-jun, nagulat siyang si Tuvan pala ang gagawa ng operasyon niya. Ngunit hindi inintindi ni Tuvan ang nararamdaman niya. Tinakot pa niya si Jin Liren at sinabing duwag siya at nanginginig ang mga kamay niya. Kung ganoon pa rin siya, baka maling lugar ang matusok niya mamaya. Sa puntong ito, mas lalo pang nataranta si Jin Liren. Gusto na sana niyang tumakas sa operating room, ngunit tinurukan siya ng pampatulog. Agad na sumunod si Jin Liren. Sa kabilang banda, tahimik ding nagpatuloy si Kim Yoo-han. Karapat dapat siyang maging disipulo ng isang eksperto. Napaka-organisado at napaka-stable ng kanyang trabaho. Hindi na kailangang sabihin pa ang ginagawa ni No Ki-jun. Talagang ginawa niya ang lahat ng naaayon sa proseso. Si Kim Yoo-han ang unang natapos sa operasyon dahil medyo madali lang ang kaso ng kanyang pasyente. Pagkatapos ng operasyon, masaya siyang lumabas. Akala niya ay panalo na siya. Sa isang banda ay maayos ang takbo, ngunit sa kabilang banda ay may problema. Dahil sa labis na paggalaw, hindi nagtagal ay napunit ang ugat ni Jin Liren dahil sa guide wire. Nang malaman niyang nagdudugo siya, lalo siyang nataranta. Kaya naman, nawalan siya ng malay dahil sa matinding takot. Nang makita ni Tuvan si No Ki-jun na dumating, para siyang nakakita ng tagapagligtas. Pagkatapos, sinimula ni No Ki-jun ang pagpigil ng dugo. Naghanda siyang harangan muna ang lugar na dinudugo. Ayon sa regulasyon, ang interventional technique, prostate will be assigned to No Ki-jun. So can he successfully complete it? No Ki-jun finally mastered the interventional technique for the prostate and became a master, 1 in 1,000 in interventional techniques. But when there are happy people, there are also sad people. The sad person is Kim Yoo-han. He originally thought he had sure win, but unexpectedly No Ki-jun appeared halfway. The grudge between Tuvan and Kim Yoo-han also caught the attention of No Ki-jun. He asked Tuvan about the conflict between them. It turned out that it was Kim Yoo-han who told the patient's family about that surgery years ago. The family felt that it was because the new doctor performed the surgery. Kaya nabigo ang operasyon. Dahil dito, ibinunto nila ang lahat ng galit at emosyon kay Tuvan. Sa gitna ng pagtatalo, naitulak nila ang guro ni Tuvan at tumama ito sa salamin sa gilid na nagresulta sa pagkasugat ng kamay niya at hindi na siya makakapag-opera pa. Nananatili si No Ki-jun sa tabi niya, kasama siyang nalagpasan ang pinakamahirap na panahon. Sa totoo lang, hindi lang si Tuvan ang nalulungkot. Malungkot din si Kim Yoo-han dahil hindi niya matanggap na natalo siya kina Tuvan at No Ki-jun. Naalala ni Kim Yoo-han ang mga pangyayari noon. Sa kabilang banda, sa wakas ay nagising na si Jin Liren pagkatapos ng operasyon. Sa sandaling ito, galit na galit siya. Sinabi niyang si No Ki-jun ang gusto niyang mag-opera sa kanya, pero si Tuvan pala ang nakatoka. Hindi ngayon pinapansin ni Tuvan ang reklamo niya. Dahil maganda ang ipinakita ni No Ki-jun sa interventional technique competition, abala rin siya sa pagpapalaganap nito at hindi niya pwedeng tanggalin sa trabaho si No Ki-jun. Wala ring oras si No Ki-jun na pansinin siya. Nag-iisip pa siya kung paano niya mapag-aaralan ang interventional surgery technique para sa prostate. Para matulungan si No Ki-jun, kinuha ni Tainhan ang mga medical records ng mga pasyente sa kanyang mga kaibigan. Agad silang nagsimulang mag-aral, ngunit hindi nila inaasahan na habang nag-aaral pa lang sila, may nakagawa na pala nito. Ang banyagang eksperto ay nakumpleto na ang interventional surgery para sa prostate. Maging ang PAIC research team ay sabay-sabay na nakaranas ng matinding dago. Dahil dito, napilitan si department head kong nabuwagin ang team at itigil ang pananaliksik sa prostate interventional surgery. Nakapagtataka ito para kay Tuvan dahil napansin niya na tila hindi nagre-research ang PAIC para lang mag-research. Ang tunay na layunin pala ng PAIC ay gamitin ang prostate interventional surgery para sa efficacy ng mga domestic na materyales. Hindi ito alam ng kanilang mga kakumpetensya at gusto lang nilang makakuha ng mabilis na resulta. Kaya ginamit nila ang mga banyagang materyales at eksperto. Pero wala na ring saysay dahil nanalo na ang kanilang kalaban at talo na sila. Umakyat si No Ki-jun sa podium. Hindi na handle ng maayos ng banyagang eksperto ang mahalagang bahagi. Malaki ang posibilidad na hindi maging epektibo ang interbensyon. Sa huli, maaaring magkaroon ng post-operative complications ang pasyente. Humiling si No Ki-jun kay department head kong nabigyan siya ng 3 araw para tingnan kung mailalabas na post-operative complications sa pasyente. Kung talagang nangyari ang iniisip niya, malaki pa rin ang kanilang tsansa. Nagdesisyon si department head kong na subukan pa ulit at ipagpatuloy ang pananaliksik sa surgical technique, prostate interventional surgery. Sa sandaling ito, malaki rin ang pressure kay Tudev. Akala niya ay magtatagumpay ang grupo ni No Ki-jun, ngunit hindi niya inaasahan na maunahan sila ng kanilang kalaban. Ginamit ni Jin Liren ang insidente bilang dahilan para pilitin si Tudese na tanggalin sa trabaho ang dalawa. Bukod pa rito, maraming negatibong reviews sa online platform para
para sa ospital. Nararamdaman ng mga tao na peke ang prostate surgery technique at parang niloko sila. Nagbigay rin ito ng sakit ng ulo kay Noh Ki-jun. Nag-iisip pa siya kung paano niya magagawang mas mahusay ang ginawa ng banyagang eksperto. Habang nag-iisip siya, may tumawag sa kanya. May tita ako na biglang hindi makakita. Pinalabas na ang pasyente ay si Tita Lam, matalik na kaibigan ni Jungmyo noong nabubuhay pa. Dati, pumunta pa si Noh Ki-jun para hanapin siya. Umaasa si Noh Ki-jun na siya mismo ang magsasagawa ng operasyon, ngunit hindi niya inaasahan na tatanggihan siya ni Tita Lam. Ang operasyon sana ni Tita Lam ay gagawin ni Kim Yoo-han. Ngunit habang nag-oopera siya, hindi niya sinunod ang suhestyon ni Tita Lam at masyadong kaunti ang injected na gamot. Pagkatapos, nagkaroon nga ng problema. Hindi niya malinis ang mga baradong capillaries. Hindi na makatiis si Tuvan. Sinabi niya na kung hindi siya maayos, dapat siyang palitan. Sa sandaling ito, nagalit din si Kim Yoo-han. Kumarap siya at nakipagtalo. Dahil na-provoke siya, kumarap si Tuvan. Pagdating ni Tuvan, agad niyang pinalitan ang catheter sa mas malaking uri dahil hindi kayang higupin ng maliit na catheter ang malalaking selula. Subalit, kahit na gumamit ng malaking catheter, hindi pa rin ito madali. Pagkatapos higupin ang mga substance na bumara sa mga ugat, ginamit ni Tuvan ang contrast medium upang suriin. Natuklasan niyang na-clear na ang baradong lugar. Nangangahulugan ito na matagumpay ang operasyon. Kahit na matagumpay ang operasyon, galit na galit si Kim Yoo-han. Umalis siya nang walang sinasabi. Pagbalik, pinanood ni Noh Ki-jun ng ilang beses ang video ng operasyon ni Tuvan. Bigla siyang may naisip kaya mabilis niyang ipinakita kay Tuvan. Kung gagamit tayo ng medyo mas malaking guide wire na gawa sa lokal na, magagawa rin ang interventional surgery at marahil mas maganda pa ang magiging resulta. Sa sandaling ito, dumating din ang pharmaceutical representative na si Feng Suhui. Nagdala pa siya sa kanila ng maraming bagay. Lumabas na dahil sa matagumpay na operasyon ng banyagang eksperto, napalakas ang merkado ng mga banyagang materyales. Nahirapan ang mga lokal na materyales dahil inilipat si Feng Suhui sa headquarters. Iniwan niya sa kanila ang lahat ng guide wire. Matapos malagpasan ng banyagang eksperto ang technical hurdle, inakala ng lahat na talo na si Noh Ki-jun, ngunit alam niyang hindi siya natalo. Pagkatapos ng maikling panahon, may balita na nagkaroon ng post-operative complications ang pasyente. Ibig sabihin, mayroon pa rin silang pagkakataon. Maaari silang magpatuloy sa laban. Mabilis na nagsimula ang operasyon. Dahil sa mga naunang pagsasanay, ang mga galaw ni Noh Ki-jun at Kim Yoo-han ay napakahusay. Ngunit ang pagkakaiba ay napakabilis ng mga galaw ni Kim Yoo-han. Sa isang tingin pa lang, alam na agad na isa siyang eksperto. Kung ikukumpara, mas mabagal ang galaw ni Noh Ki-jun na parang baguhan pa lang. Pagkatapos maipasok ang guide wire, biglang huminto si Noh Ki-jun. Halos hindi na niya ito maipasok pa. Ngunit patuloy pa rin ang ginagawa ni Kim Yoo-han. Matapos ang ilang sandali ng pagsubok, sa wakas ay nakarating na rin siya sa posisyon ng banyagang eksperto. Ngunit sa huli, narito pa rin ang kakulangan sa materyales. Sa huli, nabigo pa rin siya. Samantala, nagpatuloy din ang grupo ni Noh Ki-jun. Hindi inaasahan na pinalitan niya ang guide wire sa mas makapal. Napakatinong niyang kontrolin ang guide wire at unti-unti niya itong itinuturo sa target na posisyon. Sa hindi inaasahan, nalampasan niya ang posisyon ng banyagang eksperto. Pagkatapos makarating sa posisyon, ginamit ni Noh Ki-jun ang embolizing agent. Dahil tumpak ang posisyon, madali niyang nakumpleto ang embolization. Sa karanasan, mas lalo pang bumibilis si Noh Ki-jun hanggang sa matapos na ma-embolize ang lahat ng arteries. Sa maikling panahon, umalis sina Noh Ki-jun at Tuvan sa operating room. Ang tagumpay nila sa pagkakataong ito ay hindi lamang panalo para sa kanilang sarili, kundi mensahe rin sa lahat na kayang higitan ng mga lokal na guide wire ang mga banyagang produkto. Inimbitahan si Noh Ki-jun ng isang malaking boss na magtrabaho sa isang nangungunang ospital at nangako pa ito ng napakagandang benepisyo. Ngunit hindi ito pinansin ni Noh Ki-jun, diretso siyang tumanggi. Alam ni Tuvan na may sariling dahilan si Noh Ki-jun kung bakit hindi siya aalis. Umiti lang siya at hindi nagsalita. Pagkatapos kumain, paglabas nila ay nakasalubong nila sina Thuong Duyet at Tainhan. Nagdala sila ng pasasalamat mula sa mga bata na may kasamang mga drawing at mga kalabasa na sila mismo ang nagtanim. Pagkatapos, masayang bumalik ang buong grupo. Bilang mga bayani, syempre, sinalubong sila ng may mainit na pagtanggap sa Haesung Hospital. Pagkatapos, mag-isang nakipagkita si To Defi kay Noh Ki-jun. Sa simula, nag-usap lang si To Defi tungkol sa mga kaswal na bagay kay Noh Ki-jun. Nagtanong siya tungkol sa pagpunta niya sa Paik. Pagkatapos mag-alinlangan, sinabi rin ni To Defi ang dahilan kung bakit siya naroon. Umaasa ang Paik na pumunta roon si Noh Ki-jun. Diretso namang sinabi ni Noh Ki-jun na tinanggihan na niya ang alo. Tumango si To Devi. Sinabi niya na iminungkahi ng Paik ang mutual support sa pagitan ng dalawang ospital. Bawat panig ay magpapadala ng dalawang empleyado para mag-aral. Nang marinig niya ang sinabi niya, tumayo si Noh Ki-jun. Sinabi niyang hindi pa natutupad ang hiling ng kanyang ama. Gusto niyang sama-sama silang gumawa ng pinakamahusay na pribadong ospital. Labis na naantig si To Devi. Tumayo rin siya at nangako sa kanya. Pagkatapos niyang makipagkita kay Noh Ki-jun, umupo ulit si To Devi at nakipag-usap kay Tuvan tungkol sa mga pangyayari sa Paik. Ang ekspresyon ni Tuvan ay puno ng damdamin at halos walang katapusan ang kanilang pinag-usapan.
pag-usapan. Nagbago ang ugali nito, Effie, at muli siyang nag-usap tungkol sa pagpapahintulot kay Tuvan na sumali sa grupo ni No Kijun. Sinabi niyang magkabalanse ang kanilang mga personalidad at wala nang mas magandang kombinasyon pa. Pagkatapos bumalik mula sa paik, patuloy na naghahanda si No Kijun para sa pagbuo ng kanyang sariling team bilang paghahanda para sa operasyon upang paghiwalayin ang dalawang magkadugtong na sanggol. Ang una niyang inanyayahan ay ang pediatric doctor na si Fuong Duyet. Binigyan siya ni No Kijun ng isang invitation card. Sa loob nito, nakasulat na umaasa siyang makakasali siya sa kanyang team. Bukod kay Fuong Duyet, kasama rin si Tuvan. Inabot ni No Kijun ang invitation card kay Tuvan at tinanong kung gusto niyang sumali. Umiyak si Tuvan ng husto. Tumayo siya at pumayag kay No Kijun. Hindi nagtagal, pumunta silang dalawa kay Tudvi upang hilingin na tawagin si Hatayen para mag-usap tungkol sa pagsali sa team ni No Kijun. Ibinigay ni No Kijun ang invitation card kay Hatayen. Umaasang sasali siya sa kanyang team. Labis na natuwa si Hatayen. Masaya niyang tinanggap ang invitation card. Biglang pumasok si Lam Uyen. Nagdala siya sa kanilang lahat ng isang medical record. Lumabas na may isang matandang buntis na nagpakonsulta. Ang resulta, nagtamo sila na may congenital heart disease ang kanyang anak. Sa simula, iminungkahi ng obstetrician na itigil na ang pagbubuntis, ngunit tumanggi ang buntis dahil ayaw niyang sumuko at umaasa siyang magkakaroon ng milagro. Pagkatapos mag-usap, naisip ni Lam Uyen ang uterine intervention. Kaya pumunta siya para makipag-usap kay No Kijun. Ipinaliwanag ni No Kijun sa pamilya ang mga kalamangan at kahinaan ng uterine surgery upang sila mismo ang magdesisyon. Marahil hindi inakala ni No Kijun na napakatatag pala ng desisyon ng nanay. Mariin niyang iginiit na gusto niyang sumailalim sa uterine surgery. Kung hindi sumusuko ang pasyente, lalong walang dahilan ang mga doktor na sumuko. Kaya, pumayag si No Kijun na gawin ang uterine interventional surgery. Ngunit naging problema sa kanila kung paano isasagawa ang operasyon. Kaya pumunta silang dalawa sa simulation operating room at ginamit ang simulation system para magsanay ng operasyon. Matapos i-activate ang simulation system, agad na naharap si No Kijun sa kanyang unang kabiguan. Ngunit hindi siya nawala ng pag-asa at nagpatuloy pa rin. Kaya sinubukan nila ng paulit-ulit, ngunit patuloy pa rin silang nabigo. Mas lalo pang gumaling ang mga galaw ni No Kijun. Mabilis siyang nagsagawa ng research seminar tungkol sa uterine interventional surgery. Maraming tao ang nagbigay ng mga opinyon na tutol matapos nilang makita ang medical records. Mataas ang success rate ng operasyon na ito. Baguhan pa lang si No Kijun, kaya paano niya nasabing kaya niyang gawin ito? Walang sinabi si No Kijun, hinayaan lang niya si Tuvan na buksan ang training chart sa simulation model para makita ni Tudv. Nagulat din si Tudv matapos makita ang training chart. Hindi niya inaasahan na mahigit 40 beses na pala silang nagsagawa ng operasyon. Ang attitude ng buntis ay napakatatag din, gusto niyang iligtas ang kanyang anak kahit na kailangan niyang isugal ang lahat. Nang makita niyang pumayag ang dalawa, wala nang nagawa si Tudv, kundi ipahanda ang operasyon. Mabilis na nagsimula ang operasyon. Sama-samang nagsagawa sina No Kijun at Tuvan ng operasyon. Masyadong tense ang operasyon sa loob ng operating room. Una, binigyan ni Hatayen ng anesthesia ang pasyente. Pagkatapos ng anesthesia, si No Kijun naman ang nagsimula ng uterine intervention. Pagkatapos ng matinding pagsasanay sa simulation, napakahusay na ng mga galaw ni No Kijun, ngunit kailangan pa rin niyang maging napakaingat. Tumpak niyang kinontrol ang guide wire. Pagkatapos na makapasok ang guide wire sa tamang posisyon, ginamit ni No Kijun ang balloon catheter para paluwagin ang makitid na artery. Ang hakbang na ito ang pinakamapanganib. Sa wakas, matagumpay ang operasyon. Matagumpay nilang naisalba ang buhay ng parehong nanay at anak. Bago nito, maraming operasyon ni No Kijun ang nagtagumpay. Kaya naantig ang puso ng malaking boss. Nagdesisyon siyang makikipagtulungan siya kay No Kijun sa live stream ng operasyon. Ngunit sa sandaling ito, may lumitaw na hadlang. Ang taong ito ay si Tuvan. Mariin na tumanggi si Tuvan na makipagtulungan kay Pengjaya. Sinabi pa niya na wala nang dapat pang pag-usapan tungkol sa bagay na ito. Hindi umimik si No Kijun, wala ring magawa si Hatayen kundi ilabas ang kontrata. Gustong makipag-usap ni No Kijun kay Tuvan. Sinabi niyang siya ang unang lumapit kay Pengjaya tungkol sa live stream at may sarili siyang plano. Ngunit matagal nang nakikita ni Tuvan ang lahat. Gayunpaman, hindi pa rin pumayag si Tuvan. Hindi nagtagal, pumunta sina Tuvan at Tuong Duyet kay Tudv. Gusto nilang kumbinsihin siyang i-upgrade ang kagamitan. Siyempre, gusto rin ni Tudv na mag-upgrade, ngunit nang makita niya ang presyo, hindi siya mapakali. Sa puntong ito, kailangang lumabas ni Tuvan. Sa huli, sa pag-iisip na mapapalakas ang kakayahan ng ospital, nilagdaan pa rin ni Tudv ang approval document. Masaya silang umalis na dala ang approval slip. Susunod, pag-uusapan nila ang mga partikular na plano para sa operasyon. Sa palagay ni No Kijun, dapat munang paghiwalayin ang atay at saka ang puso. Ngunit ang ganitong operasyon ay nangangailangan ng napakagaling na anesthesiologist. Nang marinig ang sinabi ni No Kijun, naintindihan agad ni Tuvan ang ibig niyang sabihin. Agad siyang tumanggi dahil hindi siya pabor kay Hatayen. Gusto pa ring magpaliwanag ni No Kijun para kay Hatayen. Sinabi niyang gusto ni Pengjaya na bilhin ang video, ngunit hindi ito ibinenta ni Hatayen. Ayaw pa ring pumayag ni Tuvan. Sinabi niyang huwag na siyang mag-isip pa. Wala nang sinabi si No Kijun at tiningnan lang si Tuvan. Kung hindi ikaw ang magiging anesthesiologist, aayusin mo si Hatayen. Sa ganoong paraan, naresolba ang problema. Napunta kay Tuvan ang gawain ni Hatayen. Humanap si Tuvan kay Hatayen at tinanong siya kung bakit niya ibinenta ang surgical video. Diretso niyang sinabi na alam niyang iligaw
illegal ang pagbebenta nito. Ngunit ayaw niyang magdulot ng gulo kay Lamkach. Nakakagulat ito kay Tuvan. Hindi niya inakala na ganoon siya kaloyal. Sa sandaling ito, nagbigay si Hatayan ng ilang payo. Sinabi niya sa kanilang seryosohin ang ideya ng live stream dahil makababawas ito sa pinansyal na pressure at magagawa nilang tuloy-tuloy na mag-operasyon. Sinabi ni Tuvan na noon, si Jungmyo ay isang mahusay na doktor din, ngunit dahil sa mga chismis, nagpakamatay siya. Pagkatapos, sinabi niya ang totoong dahilan kung bakit ayaw niyang i-live stream ang operasyon. Lahat ay dahil kay No Ki-jun. Hindi alam ni Tuvan na nakatayo si No Ki-jun sa likuran niya at narinig niya ang usapan ng dalawa. Sinabi ni No Ki-jun kay Tuvan na hindi siya katulad ng kanyang ama, kaya hindi siya gagawa ng ganoong kahangalan. Sinabi pa niya na hindi siya natatakot sa mga chismis mula sa labas. Ngunit nararamdaman ni Tuvan na hindi ito ganoon kasimple. Nagpatuloy siya sa pagiging matigas ang ulo para protektahan si No Ki-jun at handa pa siyang makipag-away sa kanya. Ang babaeng ito, dahil sa gusto niyang makaramdam ng thrill, ay tumakbo sa fountain at nasugatan ng malubha dahil sa tubig na lumabas. Nang makita ni Tuvan na nasugatan ang babae, dali-dali siyang tumakbo para iligtas siya. Pagkatapos, dinala ang babae sa Haesung Hospital. Agad na inayos ni No Ki-jun ang mga staff para magsagawa ng emergency rescue. Pagkatapos ng pagsusuri, natuklasan nila na hindi maganda ang sitwasyon ng babae. Sa mahalagang sandali, hindi makontak ang pamilya. Wala silang magawa kundi mabilis na sundin ang procedure. Kailangan munang iligtas ang buhay ng pasyente. Pagkatapos ng procedure, nagpunta si No Ki-jun sa operating room para maghanda sa operasyon. Ngunit bago pa siya magsimula, may nangyaring hindi inaasahan. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagligtas, pansamantala lang nilang naresolba ang panganib. Saka lang nila natuklasan na naipasok pala nila ang catheter sa esophagus. Tinanong ni Lam Uyen si Hatayan kung bakit hindi niya ito agad napansin. Sa sandaling ito, nakita ni No Ki-jun ang problema. Lumabas na dahil sa pagiging abnormal ng babae sa baba, nag-iba ang hugis ng daanan ng hangin. Inaliw ni No Ki-jun si Hatayan at pagkatapos ay naghanda siyang muling mag-opera. Si No Ki-jun ay nasa emergency operating room. Pero si Tuvan ay tulala lang na nakaupo sa opisina. Hinanap siya nito Effie at tinanong kung bakit siya nakaupo doon. Halos hindi pa nakakabawi si Tuvan mula sa kanyang pagkagulat. Sinabi niyang kung nandyan si No Ki-jun, pareho lang kung naroon man siya o hindi. Pero inaliw siya nito Devi. Kung wala ang pagsisikap ni Nathuong Duyet, Hatayan, Tainhan at iba pang mga doktor, hindi magagawang kumpletuhin ni No Ki-jun ang napakaraming operasyon. Ang lahat ay isang koponan. Isang hindi mapaghihiwalay na koponan. Masyadong tense pa rin ang operasyon sa kabilang panig. Ngunit napakapanganib ng sitwasyon. Bukod pa rito, kahit na gumaling siya, baka hindi na siya tuluyang makabawi. Sa kabilang panig, narating ni Thuong Duyet ang kapatid na babae ng pasyente. Ngunit nang makita niya ang kapatid, saka lang nila nalaman kung gaano kahirap ang buhay ng dalawang magkapatid. Ang kapatid na babae ay may sakit na gautro. Matagal na silang iniwan ng nanay nila at ang tatay lang nila ang humihingi sa kanila ng pera. Ang ate ay nagsugal sa kanyang buhay para lang makalikom ng pera para sa operasyon ng kanyang kapatid. Inaliw ni Thuong Duyet ang batang babae at kumuha siya ng makakain para sa kanya. Sinabi niyang huwag mag-alala at maghintay lang siya. Matapos ang isang araw at isang gabi ng pagliligtas, sa wakas ay natapos din ang operasyon. Pagkatapos ng operasyon, agad na ibinalita ni No Ki-jun ang balita sa kapatid na babae. Napakasisi ng kapatid na babae. Nararamdaman niyang dahil sa kanyang sakit, naging ganito ang kanyang ate. Sinabi rin ng bata na hindi na siya magpapagamot pa, basta't gumaling lang ang kanyang ate. Sa harap ng sitwasyong ito, hindi alam ni Lam Uyen kung ano ang gagawin maliban sa pag-aliw sa kanya. Hindi nagtagal, nakita ni Tuvan ang dalawang tao na nag-aaway sa lobby ng ospital. Lumabas na umuwi ang kapatid na babae para kumuha ng pambayad sa ospital ng kanyang ate. Ngunit nalaman ito ng kanilang ama. Hindi na makatiis si Tuvan at pinigilan niya ang lalaki. Hindi inaasahan na nag-inarte ang kalaban. Humiga siya sa sahig ng walang sinasabi. Sa huli, si Todex pa rin ang namagitan at saka lang huminto ang kalaban. Ngunit dinala ng lalaki ang bata pabalik sa bahay. Kaya, ano ang magiging kapalaran ng dalawang kaawa-awang magkapatid? Sa isang sulyap ni No Ki-jun sa fluid ng babae, nakita na niya agad ang problema. Ngunit pagkatapos niyang suriin ang katawan, wala siyang nakitang abnormalidad. Sa palagay ni Tuvan, wala namang problema at baka gumaling din siya sa loob ng ilang araw. Ngunit nararamdaman pa rin ni No Ki-jun na may mali. Siguradong may problema. Sa sandaling ito, naalala din ni No Ki-jun na dati ay naipasok ni Hatayan ang catheter sa esophagus, kaya lumabas ang mga komplikasyon. Nataranta din si Hatayan nitong mga nakaraang araw. Pagkatapos niyang makausap si Tuvan, sinimulan niyang tanungin ang kanyang sarili kung bakit naging ganito ang buhay niya. Hindi pa tapos si Hatayan sa kanyang pag-iisip nang singilin na siya ng kanyang asawa para sa pera. Nang matapos silang mag-away, nakatanggap si Hatayan ang tawag mula sa ospital. Nang malaman niya na may nangyaring medical incident, natulala si Hatayan. Hindi niya inaasahan na mangyayari sa kanya ang ganitong bagay. Napansin ng asawa ni Hatayan na may mali sa kanya. Pagkatapos ng maikling panahon, nag-imbestiga ang mga staff ng Ministry of Health kina No Ki-jun at Hatayan. Sinubukan ni No Ki-jun na ipagtanggol si Hatayan. Ipinaliwanag niya ang emergency situation noong oras na iyon. Sinabi rin niya na ang pasyente
pasyente ay may congenital deformity sa baba. Sinabi rin niyang pagkatapos ng insidente, nailigtas niya ang pasyente. Ginawa lang ni Hatayan ang nararapat. Ngunit sinabi ng investigator na dahil ito sa maling pag-oopera ni Hatayan na nagresulta sa malubhang komplikasyon para sa pasyente. Walang masabi si Nok Ki-jun tungkol sa bagay na ito dahil totoo naman ang sinabi. Inamin din ni Hatayan ang kanyang pagkakamali at nilagdaan ang incident report. Pagkatapos ng investigasyon, ang sitwasyon ng pasyente ang pinakaaalala ni Hatayan. Kung walang mangyaring hindi inaasahan sa pasyente, syempre, mababawasan ang problema. Ngunit sa kasamaang palad, mula noong operasyon, hindi pa rin nagigising ang pasyente. Pagkatapos ng isa pang araw, hindi pa rin gumaganda ang sitwasyon ng pasyente. Sa pagkakataong ito, talagang nataranta na si Hatayan. Nang makita siya ni Nok Ki-jun na ganoon, hindi rin siya masaya. Kaya sinabi niyang tanungin niya ang kanyang kasamahan. May nakaranas na ba ng ganitong sitwasyon? Sa sandaling ito, nanginginig ang mga kamay ni Hatayan dahil sa takot. Sa huli, si Tuvan pa rin ang tumulong sa kanyang magpadala ng mensahe. Sa kabutihang palad, mabilis na may sumagot. Sinabi ng tao na mayroon din silang kaparehong sitwasyon dati. Nang magising ang babae, matapos siyang iligtas ng doktor, may sinabi siyang ikinagulat ng lahat, hate you. Lumabas na nang magising ang babae, nakita niya ang ostomy bag sa kanyang katawan. Nang malaman niya ang kanyang sitwasyon, labis siyang nalungkot. Ipinaliwanag ni Nok Ki-jun sa kanya na naging matagumpay ang kanyang operasyon. Sinabi pa niya sa kanyang magpahinga ng may kapayapaan. Ang mismong pahayag na ito ang nagpagalit sa babae. Lumabas na nabuhay siya sa isang malungkot na pamilya. Isang walang kwentang ama, kapatid na babae na may sakit at walang panggamot, at ngayon, naging ganito pa siya. Hindi talaga niya alam kung ano ang gagawin. Naisip pa nga niya na mas mabuti pang hindi na lang siya nailigtas. Hindi na talaga niya kaya. Sa nakikita niya sa sitwasyon ng babae, wala ring magawa si Nok Ki-jun. Wala siyang masabi kundi, sorry. Hinanap ni Tuvan si Thuong Duyet. Umaasa siyang matutulungan niya siyang kumbinsihin ang pasyente. Ngunit diretsong sinabi ni Thuong Duyet na walang silbi ang pagtulong niya mag-isa. Kailangan din niya ng tulong ni Nok Ki-jun. Hindi nagtagal, kinuha nila ang resulta ng pagsusuri ng babae. Hindi lang ang sitwasyon ng nakatatandang kapatid na babae ang nakakabahala, kundi ang sakit din ng nakababatang kapatid na babae ay hindi rin maganda. Dahil sa pansamantalang pagtigil sa pag-inom ng gamot, lalong lumala ang sakit ng nakababatang kapatid na babae. Ngayon, tanging operasyon na lang ang tanging paraan. Pagkatapos magising, ang nakatatandang kapatid na babae ay patuloy na nalulungkot. Kahit ang nurse ay hindi niya sinasagot, hanggang sa dumating sa ospital ang kanyang kapatid na babae. Nang malaman niyang gagaling na ang kapatid niya, sa wakas ay ngumiti ang nakatatandang kapatid na babae. Ngunit pagkatapos ay naisip niya ang tungkol sa gastusin sa gamot pagkatapos ng operasyon. Si Nok Ki-jun ay hindi nagsalita, kinuha niya lang ang isang application form para sa tulong para sa mga pambihirang sakit. Tuwang-tuwa ang magkapatid. Sa wakas, nakita nila ang pag-asa na mabuhay at sa sandaling ito, dumating ang ama ng magkapatid. Sa pagkakataong ito, siya ay dumating upang gumawa ng gulo. Sinisisi niya ang mga doktor dahil ginawa nilang ganito ang kanyang anak. Gusto niyang bayaran siya. Sa sandaling ito, lumabas din ang nakababatang kapatid na babae. Pinayuhan niya ang kanyang ama na huwag gumawa ng gulo nang walang dahilan, ngunit ayaw niyang makinig. Gusto pa nga niya itong saktan. Sa huli, kailangan kumilos si Daibo. Sinamahan siya ng dalawang security guard para paalisin ang lalaki. Pagkatapos nilang paalisin ang masamang ama, ang susunod na hakbang ay ang operasyon. Sina Nok Ki-jun at Park Kuong-sik ay pumunta kay Jo Ayaw. Umaasa silang papayag si Jo Ayaw sa operasyon. Direktang sinabi ni Jo Ayaw na kung mabigo ang operasyon, siguradong guguluhin ng ama ng dalawang babae ang ospital. Tumango si Nok Ki-jun, sinabing naiintindihan niya, ngunit sinabi rin niya na gusto niyang subukan. Ngunit hindi ganoon ang tingin ni Jo Ayaw sa sitwasyon. Sinabi niya na kahit na marami na silang matagumpay na operasyon, nabigo rin sila minsan. Naiintindihan ni Nok Ki-jun na totoo ang sinabi ni Jo Ayaw. Bahagya siyang nalungkot. Sa katunayan, matagal nang naghahanda si Jo Ayaw para sa libreng operasyon. Kaya magiging matagumpay ba ang operasyon ng nakababatang kapatid na babae? Hindi inaasahan na pagkatapos ng mahabang paghahanda, nagpasya ang pasyente na lumipat ng ospital. Sinabi ng mga magulang sa mga doktor ang kanilang problema dahil ayaw nilang alagaan siya sa hinaharap. Ang magulang ay nagsisi kung lumipat lang kami ng ospital noon. Pagkatapos ng matagal na katahimikan, sa wakas ay sumang-ayon si Nok Ki-jun sa kanilang kahilingan. Nag-aalala pa rin si Park Kuong-sik na masyadong emosyonal si Nok Ki-jun. Sinabi niya sa kanya na mag-isip muna ng mabuti bago magdesisyon. Ngunit direktang sinabi ni Nok Ki-jun na karapat-dapat silang pumunta sa mas magandang ospital at hindi nila kailangang makaramdam ng pagkakasala tungkol dito. Sa pagkakataong ito, labis na naantig ang mga magulang ng dalawang kambal na nakadikit. Paulit-ulit silang nagpasalamat sa mga doktor, ngunit hindi ito nagustuhan ni Park Kuong-sik. Matagal na silang nagsisikap, ngunit sa huli ay walang nangyari. Nalaman ng Ospital ng Obstetrics and Gynecology ang tungkol sa kaso at gusto nilang gamitin ito para sa karagdagang pananaliksik. Ipinangako nila sa kanila na libre ang lahat ng gastusin sa operasyon. Hindi inaasahan ni Park Kuong-sik na matapos ang mahabang pananaliksik, inagaw sila ng Ospital ng Obstetrics and Gynecology. Sa sandaling ito, nakaramdam sila ng pagyanig. Pagkatapos manood ng balita, nagsimulang magmadali si Jo Ayaw upang hikayatin ang lahat at ipaalala sa kanila na ang mga tagapagtatag ng Haeseong Hospital ay nagkita-kita sa panahon ng relief operation para sa isang natural na kalamidad at nagpasya na itatag ang Haeseong Hospital. Sa huli, sinabi ni Jo Ayaw na ang lindol na ito ay para sa voluntaryong pagpaparehistro at pagkatapos maghanda, umalis sila kaagad. Pagkatapos ng pulong, agad na nag-impake ang grupo ni Nok Ki-jun at naghanda na umalis. Pagkatapos magpaalam sa lahat, determinadong sumakay si Jo Ayaw sa ambulansya
ambulansya at umalis. Sa totoo lang, sasama din sana si John na Rai, ngunit pagkasakay niya sa sasakyan, tumayo si Park Kuong-sik. Nag-aalala siyang sinabi na nakalimutan niyang kunin ang kanyang anting-anting. Nakalimutan niyang nakalock ito sa locker ni John na Rai, kaya hiniling niya na bumalik ito para kunin. Pagkababa ni John na Rai sa sasakyan, sinabi ni Park Kuong-sik sa driver na isara ang pinto at umalis. Mabilis na umalis ang grupo. Ang sitwasyon doon ay mas malala kaysa sa kanilang inaasahan. Bago pa man sila makarating, kailangan nilang huminto. Wala na silang magagawa kundi dalhin ang mga relief supplies at magpatuloy sa paglalakad. Ilang hakbang pa lang sila pagkababa sa sasakyan, nagulat sila sa nakita nila. Ang buong bayan ay naging disyerto at lahat ng dako ay natatakpan ng usok at alikabok. Pagkatapos ng kanilang pagkabigla, nagpatuloy sila sa paglalakad upang iligtas ang mga nangangailangan. Pagdating nila, umaga na. Abala ang mga tauhan sa pagliligtas at patuloy na may inililigtas mula sa mga guho. Sa lahat ng dako, mayroong mga tumatawag para sa tulong. Dumating ang lahat sa tent ng ospital, kung saan marami ng doktor ang nagbibigay ng first aid. Ngunit dahil sa dami ng mga nasugatan, marami pa rin ang hindi naliligtas. Bagaman napakasimple ng mga kondisyon, mahalaga ang pagliligtas ng buhay. Kaya nagmadaling magbigay ng first aid si No Ki-jun. Pagkatapos niyang gamutin ang pasyenteng ito, nagsimula silang gamutin ang isa pa. Pagdating ng gabi, mayroon pang isang grupo ng mga supplies ang dumating. Sinabi ng pinuno sa kanila na mayroon pang malaking bilang ng mga supplies na paparating at umaasa siyang makakaya nila ito. Pagkatapos, sinabi ng pinuno ng grupo sa kanila na may taong kumakaway ng damit para humingi ng tulong sa northwest na sulok at umaasa siyang mabilis silang pupunta doon upang tingnan. Pagkatapos matanggap ang gawain, sumama sina Park Kuong-sik at No Ki-jun sa isang rescue team at umalis. Pagdating nila doon, nalaman nilang isang ospital pala ito. Maraming tao ang nakulong sa ilalim ng mga guho. Pagkatapos nilang malaman na may mga tao sa mga silid sa likod, mabilis na tumakbo sina Park Kuong-sik at No Ki-jun upang iligtas sila. Dumating ang lahat sa silid at sinuri ang buong lugar upang tingnan kung mayroon pang nasugatan. Si Park Kuong-sik, narinig yata ni Park Kuong-sik ang isang batang babae na humihingi ng tulong, kaya pumunta siya doon. Sa kasamaang palad, sa proseso ng paghahanap may nangyaring hindi inaasahan. Pagkatapos ng isang serya ng mga aftershock, natrap si Park Kuong-sik sa mga guho. Pagkagising niya, narinig niya ulit ang boses ng batang babae na humihingi ng tulong. Natagpuan niya nga ang isang batang babae at ang kanyang ina. Mabilis na tumakbo si Park Kuong-sik upang iligtas sila. Sa sandaling ito, naalaala ni Park Kuong-sik ang lahat sa Haeseong Hospital. Naalala niya ang mga panunuya mula sa mga tagalabas, pati na rin ang kanyang dating guro. Dahil sa pinsala sa kamay ng kanyang guro, nagkaroon si Park Kuong-sik ng post-traumatic stress disorder. Ngunit ang isang simpleng pahayag mula sa kanyang guro, "Huwag kang mag-alala, nandito ako," ay nagbigay kay Park Kuong-sik ng napakalaking lakas. Kinuha niya ang surgical knife at naghanda na para sa operasyon ng buntis. Sa sandaling ito, umiyak si Park Kuong-sik, ngunit hindi ito dahil sa maling hiwa. Sa katunayan, dahil sa wakas ay nakahawak siya ng surgical knife at nakagawa ng normal na operasyon. Sa itaas, nagsisikap pa rin ang grupo ni No Ki-jun na alisin ang mga bato upang mailabas si Park Kuong-sik. Sa kabilang banda, abala pa rin si Park Kuong-sik sa operasyon. Sa pamamagitan ng kanyang pagsisikap, isang bagong buhay ang isinilang sa abandonadong ospital. Matapos mailabas ang sanggol, bahagyang tinapik ni Park Kuong-sik ang talampakan nito upang masigurado na maayos ang lahat. Ipinagpatuloy ni Park Kuong-sik ang post-operative care para sa ina. Pagkatapos ng kanilang pagsisikap, sa wakas ay nabuksan nila ang daan upang mahanap ang grupo ni Park Kuong-sik. Habang nag-uusap sila, natapos din ni Park Kuong-sik ang kanyang ginagawa. Nakahinga siya ng maluwag at gumaan ang kanyang pakiramdam. Sa sandaling ito, natagpuan din niya ang grupo ni No Ki-jun. Ang tagumpay ng operasyon at ang pagkaligtas mula sa mga guho ay labis na ikinatuwa ni Park Kuong-sik. Nag-usap sila ng batang babae. Tinanong ng batang babae si Park Kuong-sik kung maganda ba ang mga bahaghari sa ibang bansa. Sinabi ng batang babae na nakita niya ito sa kartoon at gusto niyang makita ito ng personal. Sinabi ni Park Kuong-sik na kung magkakaroon ng pagkakataon, dadalhin niya ang batang babae para makita ito. Tuwang-tuwa ang batang babae at nakipagkamay siya kay Park Kuong-sik bilang pangako. Napansin pala na ang batang babae ay may pinsala sa likod. Upang mailigtas ang kanyang ina, nagtiis siya at hindi nagsalita. Ngunit ngayon, hindi na niya ito kinaya. Umiyak si Park Kuong-sik sa sakit. Sinisi niya ang sarili niya, bakit hindi niya muna sinuri. Bumaba si No Ki-jun para aliwin si Park Kuong-sik at sinabi na ginawa niya ang lahat ng makakaya niya. Wala silang maraming oras para magdalamhati dahil marami pang nasugatan na naghihintay ng paggamot. Kailangan nilang gawing posible ang imposible at iyon ang katangian ni No Ki-jun. Dahil sa malupit na kalagayan ng kalamidad at kakulangan sa supplies, wala silang magagawa kundi humanap ng ibang paraan. Kailangan nilang humanap ng ibang paraan para iligtas ang mga tao. Bagaman hindi pamilyar si Park Kuong-sik sa ganitong uri ng operasyon, ngunit pinili niyang magtiwala kay No Ki-jun. Ngunit mayroon pa ring isang problema, ang kakulangan ng kinakailangang materyales para sa operasyon. Maya-maya pa, lumabas ang lahat at magkasamang pumunta sa abandonadong ospital. Gusto nilang tingnan kung may magagamit na gastroscopy machine.
Matapos ang matagal na paghahanap, sa wakas ay nakita nila ito. Nakita nila na halos hindi ito nasira, ngunit walang magagamit na kuryente. Pagkatapos, hinanap nila ang pinuno ng rescue team upang humingi ng tulong sa pagkuha ng kuryente at mga surgical supplies. Pagdating ng gabi, sinabi ng pinuno sa kanila na ang kanilang hiling ay tinanggap at maraming nephrology doctor ang paparating. Napadpad na rin ang generator. Sobrang tuwa ni No Ki-jun, sa wakas, makakagawa na sila ng operasyon. Mabilis nilang dinala ang generator sa abandonadong ospital at inihanda ang lahat para sa operasyon. Nagsimulang magkabit ng mga kable si Kang Han-deul upang ikonekta ang kuryente. Para makaligtas ng buhay, nagdesisyon si No Ki-jun na tiisin ang radiation. Sa huli, pinapunta nila sa labas ang kaisa-isang babae na si Jo Ayaw at naghanda na para sa operasyon. Pagbukas nila ng gastroscopy machine, nagulat ang lahat. Hindi nila inakala na ganito pala ito kabukas. Ngunit sinabi ni No Ki-jun na hindi ito malaking problema. Pagkatapos, dinala niya ang pasyente. Pagdating ng pasyente, hindi na sila nag-aksaya pa ng oras at agad na nagsimula sa operasyon. Upang mabawasan ang mga epekto sa pasyente, napakabilis ng mga galaw ni No Ki-jun. Halos hindi na siya masundan ni Park Woo-sik at Kang Han-deul. Mahusay na inalis ni No Ki-jun ang mga namuong dugo sa katawan. Dahil sa matagumpay na karanasan, parami ng parami ang mga pasyente na dinadala sa abandonadong ospital. Ang grupo ni No Ki-jun ay nag-operasyon ng walang tulog at kain sa buong magdamag. Iniligtas nila ang isa't isa. Nang malaman nilang gumamit si No Ki-jun ng isang gastroscopy machine para magsagawa ng mahigit isa zero operasyon, lubos silang nagulat. Sa sandaling ito, tumunog ang busina ng kotse. Sa huli, napagod din si Park Woo-sik at bumagsak dahil sa kanilang pagsisikap. Kaya mas marami pang tao ang matagumpay na nailigtas. Pagkagising ni Park Woo-sik, napansin niyang nasa loob siya ng sasakyan. Hindi lang siya, kundi ang grupo rin ng Haeseong Hospital ay nandoon. Sinabi ni No Ki-jun sa kanya na noong nahimatay si Park Woo-sik, dumating na ang malaking grupo sa Namyang at ang grupo ng Bukdae ay dumating na sa Seoseok upang magbigay ng tulong. Di nagtagal, nakarating na rin ang grupo nila sa Dongwon Village. Bagaman hindi ito naapektuhan ng kalamidad ng malala tulad ng Namyang, maraming nasugatan dahil sa pagdagsa ng mga biktima mula sa kalapit na lugar na hindi bababa sa bilang ng mga nasugatan sa Namyang. Pagdating ng grupo sa health center, nagtaka sila nang makita nilang walang pinsala ang gusali ng ospital. Sinabi ni Kang Han-deul sa kanila na bago pa man, bagong palit lang ang punong guro. Walang tigil ang lalaking iyon sa pagpapatibay ng gusali. Noon, inakala ng iba na ginagamit niya ang pagkakataon na ito upang kumita ng pera. Ngayon lang nila nalaman kung gaano katumpak ang kanyang desisyon noon. Pagkatapos ng simpleng paglilinis, nagsimula na silang mag-operasyon. Nagsimula na sila sa operasyon, ngunit tumanggi si Park Woo-sik. Pagkatapos, si No Ki-jun ay nakipagtulungan sa isang lokal na doktor para mag-operasyon, habang si Park Woo-sik naman ay nakipagtulungan kay Jo Ayaw. Ngunit napansin ni Park Woo-sik na may problema kay Jo Ayaw. Tinanong niya kung anong nangyari. Huminga ng malalim si Jo Ayaw at sinabi na akala niya ay naabot na niya ang tuktok sa mundo ng mga medikal na estudyante. Ngunit ang disaster relief mission na ito ay nagparamdam sa kanya na siya ay walang silbi. Labis siyang nabigo rito. Halos wala siyang nagawa, ngunit bakit nagawa ni No Ki-jun ang lahat? Nailigtas niya ang bawat isa. Sinabi ni Park Woo-sik sa kanya na si No Ki-jun ay maihawak ng isang interventional surgical technique. Ang kanyang mga kasanayan ay napakahusay. Sinubukan niya ito ng maraming beses ngunit hindi niya ito makuha. Noong panahong iyon, nalungkot din siya, ngunit pagkatapos makita ang resume ni No Ki-jun, naunawaan niya ito. Sa sandaling ito, naunawaan din ni Jo Ayaw na lumaki pala si No Ki-jun sa ganoong uri ng kapaligiran. Direkta na sinabi ni Park Woo-sik. Sinabi ni Park Woo-sik, ngayon, nakita na natin ang ating layunin, kaya habulin natin ito ng magkasama. Ang sinabi ni Park Woo-sik ay nag-udyok sa pagnanais ni Jo Ayaw na lumaban. Determinadong magsumikap si Jo Ayaw na abutin ito. Maya-maya, nagsimula ang kompetisyon laban sa kamatayan. Isang grupo ng mga anghel na nakasuot ng puting damit ang nakikipaglaban sa bawat segundo upang iligtas ang buhay ng mga pasyente. Ang lalaking ito ay hindi nagpahinga sa loob ng 48 na oras, kaya habang nagmamaneho siya sa kalsada, bahagya lang siyang nagpabaya at may nangyaring aksidente. Nang magising siya, napansin niya na marami siyang sugat. Maya-maya pa, nakita niya ang kanyang telepono na puno ng mga missed calls mula kay Jo Ayaw. Naalala niya, nasa gitna siya ng paghahatid ng mga medikal na supplies sa ospital sa Wukso. Mabilis niyang ginamot ang kanyang mga sugat, hindi alintana ang sakit at sinubukang paandarin ang sasakyan. Samantala, abala si Park Woo-sik sa pagbibigay ng first aid. Dahil hindi pa dumarating ang mga supplies, maaari lang siyang maghanda para ilipat ang mga malubhang pasyente sa ibang ospital. Habang naghahanda silang umalis, dumating ang isang bread truck. Pagbukas ng pinto, nakita nilang nakahiga na si An Jeon-man sa sahig. Pagkatapos ng matinding pagliligtas, unti-unting bumaba ang bilang ng mga pasyente. Sa huli, natapos na ang paggamot sa lahat ng pasyente. Pagkatapos gamutin ang mga pasyente, agad na binisita ni No Ki-jun si An Jeon-man. Bagaman gising na si An Jeon-man, ngunit hindi pa rin siya makapagsalita. Pagkalabas ni No Ki-jun sa silid, sinimulan niya agad sisihin ang sarili niya. Kung hindi niya tinawagan si An Jeon-man, hindi sana ito maaksidente. Sinabi ni Park Woo-sik na huwag na siyang manatili sa nakaraan at bumalik na para mag-operasyon. Sa sandaling ito, muntik nang mahulog si No Ki-jun. Mabilis siyang inalalayan ni Park Woo-sik at sinabi sa kanya na magpahinga muna. Pagkatapos magpahinga ni No Ki-jun, ang lahat ng pressure ay napunta kay Park Woo-sik.
Kuong-sik. Sunod-sunod siyang nagbigay ng first aid sa mga pasyente at ang kanyang mga kasanayan ay patuloy na bumuti. Di nagtagal, dumating si Director Gong kasama si Kang Han-deul. Gusto nilang tingnan kung mayroon silang matutulungan at gusto rin nilang makuha si No Ki-jun pabalik. Hindi alintana ni No Ki-jun ang iniisip nila at bumalik siya sa pag-ooperasyon. Di nagtagal, dumating din si John Narai. Sadyang pumunta siya upang tulungan si No Ki-jun. Masaya si No Ki-jun nang makita siya. Ngunit bago pa man tumagal ang 2 minuto, may masamang balita. Hindi inaasahan, may naglakas loob na questionin si No Ki-jun na malinaw na hindi alam ang kanyang kakayahan. Si An Jong-man, habang naghahatid ng mga supply sa ospital, ay naaksidente. Akala nila ay stable na ang kanyang kondisyon, ngunit hindi inaasahan, nagkaroon siya ng impeksyon. Sinabi ng attending physician sa grupo ni No Ki-jun na kung sepsis nga, kailangan tanggalin ang bahagi ng katawan upang mailigtas ang kanyang buhay. Ngunit sinundan siya ni No Ki-jun sa labas. Umasa siya na magbabago ang isip nito. Naguguluhan ang attending physician. Kung hindi aalisin ang bahagi ng katawan, maaaring hindi niya mailigtas ang kanyang buhay. Tahimik muna si No Ki-jun bago niya sinabi ang dahilan. Gusto niya ang basketball, kaya umaasa si No Ki-jun na sa pamamagitan ng interventional surgery, mailigtas ang bahagi ng katawan ni An Jong-man. Pagkatapos, maaaring magawa niya pa rin ang gusto niyang gawin. Sa sandaling ito, may isang nurse na may dalang test report. Tunay na mayroon siyang sepsis. Sinabi ni No Ki-jun sa attending physician na magtiwala sa kanya. Inayos din niya na sumama si John Narai sa kanya para mag-operasyon. Maya-maya pa, isang operasyon. Nagsimula na ang espesyal na interventional surgery. Napakahusay ng paghawak ni No Ki-jun. Pagtingin niya sa projection, napansin niya na 1/3 pala ng bahagi ng katawan ng pasyente ay may nakaharang na mga daluyan ng dugo. Bukod pa rito, matagal nang nakaharang ang mga ito, kaya napakakomplikado ng paggamot. Ngunit mahirap lang ito para sa mga nasa paligid. Ngunit para kay No Ki-jun, medyo mahirap lang ito. Sa sandaling ito, dumating si Director Gong kasama ang isang orthopedic expert. Siya ang mamamahala sa pagtanggal ng bahagi ng katawan ni An Jong-man. Nakita agad ng orthopedic expert ang komplikadong sitwasyon. Sinabi niya na hindi sigurado kung gaano kalaking bahagi ng hita ang maaaring mailigtas. Pagkatapos ng operasyon, ibinigay ni No Ki-jun ang pasyente at sinabi, hiniling niya sa orthopedic expert na subukang iligtas ang hita, ngunit hindi ito naunawaan ng orthopedic expert. Naramdaman niya na walang saysay ang pagliligtas dito. Ibinigay ni No Ki-jun ang pasyente sa assistant. Nag-aalangan si John Narai sandali. Sinabi niya na mas mabuti na siya na lang ang mag-isip ng paraan. Kinalkula ni No Ki-jun at Park Kuong-sik na kung maglalagay sila ng prosthetic limb para sa hindi bababa sa 1,000 tao sa apektadong lugar, kasama na ang rehabilitasyon at therapy, maaaring umabot ito ng 40 milyong dolyar. Nagsaad si John Narai na handa siyang subukan, ngunit hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi. Tinapos na ito ni No Ki-jun. Sinabi niya na kung hindi ito maganda, mag-iisip sila ng ibang paraan. Hinanap ni John Narai ang kanyang ama na isang direktor. Ginamit niya ang parehong emosyonal at lohikal na pangangatwiran upang kumbinsihin siya. Sa huli, nangako siya na babalik at magsusumikap kasama niya. Di nagtagal, dinala ni John Narai sina Daibok upang hanapin ang grupo ni No Ki-jun. Nagtatakang tinanong ni Daibok si No Ki-jun, isa ka lang na supporting doktor. Bakit ka napakabait sa mga pasyente? Sinabi ni No Ki-jun sa kanya na ang problema ng pasyente ay problema ng doktor. Ang pag-unlad ng medisina ay para sa ikabubuti ng pasyente. Ang kanyang sagot ay nagpahanga kay Daibok. Sa huli, nagdesisyon siyang mamuhunan. Di nagtagal, hinanap ni No Ki-jun at Park Kuong-sik si An Jong-man. Nakumpleto na niya ang operasyon, ngunit hindi niya pa alam na tinanggal ang bahagi ng kanyang katawan. Nang malaman niya ito, naging kalmado si An Jong-man. Dahil alam niya na ito ang paraan para mailigtas ang kanyang buhay. Nang malaman niyang makakakuha siya ng pinaka-advanced na prosthetic limb, inaliw pa niya ang grupo ni No Ki-jun. Ngunit nang umalis ang grupo ni No Ki-jun sa silid, hindi na napigilan ni An Jong-man ang kanyang sarili. Sa wakas, natapos na ito. Ang lahat ng nasugatan ay nailigtas na, at ang grupo ni No Ki-jun ay makakabalik na rin sa wakas. Nagulat si Park Kuong-sik, hindi niya namalayan na oras na para umuwi. Sinabi ng mga lokal na doktor sa kanila na malapit nang matapos ang disaster relief, at pinasalamatan sila sa kanilang pagsisikap sa panahong ito. Sobrang tuwa ni Park Kuong-sik. Sinabi niya na oras na para bumalik sa HCO. Marami pa ring pasyente na naghihintay ng paggamot. Sina Park Kuong-sik at No Ki-jun ay nasa dressing room, nagpapalit ng kanilang damit. Nag-iimpake na sila ng kanilang gamit para umalis. Diretsahang sinabi ni Park Kuong-sik na sa simula, ang pagpunta niya sa disaster relief ay isang sandaling pagiging impulsive. Dahil nakita niyang kumilos si No Ki-jun, ayaw niyang magpatalo. Ngunit pagdating niya rito, napagtanto niya na napakaliit lang ng magagawa niya. May panahon na naramdaman niyang labis siya, hanggang sa nakilala niya ang batang babae na iyon. Pagkatapos, napagtanto niya na hindi lang niya sila nailigtas, kundi iniligtas din siya ng mga ito. Lahat ay itinadhana. Lumapit si No Ki-jun at hinawakan ang braso ni Park Kuong-sik. Sinabi niya na karapat-dapat siya. Hindi mapigilan ni Park Kuong-sik ang pag-iyak. Hindi niya alam kung paano ipapahayag ang kanyang mga damdamin. Pagkalabas nila sa ospital, nakita nila ang isang grupo ng mga reporter na handang mag-interview. Tinanong ng mga reporter kung sila ba ay mga volunteer doctor at kung handa ba silang magbahagi ng kanilang mga karanasan. Si Park Kuong-sik ang unang na-interview. Ikinuwento niya ang kanyang karanasan, ngunit nang binanggit niya ang namyang, hindi siya makapagsalita. Naalala niya ang mga masasamang alaala. Sa huli, humingi siya ng paumanhin at mabilis na umalis. Ang sumunod na na-interview ay si Kang Han-deul. Direkta siyang nagsalita
nagsalita na natakot siya bago siya dumating, natatakot na hindi na siya makakabalik. Ngunit nang maisip niya ang napakaraming pamilyang nagkawatak-watak, naisip niya na kung makapagliligtas siya ng isang tao pa, mababawasan ang isang nasirang pamilya. Ang grupo ni na John Naray at Joe Ayaw ay na-interview din, sinabi nila ang nasa kanilang puso. Bagaman magkakaiba ang kanilang damdamin, mayroon silang isang karaniwang punto. Ang kalamidad na ito ay nagpatanda sa kanila ng husto. Kinagabihan bago sila umalis, pinuntahan ni Director Gong si No Ki-jun. Siyempre, gusto niyang imbitahin si No Ki-jun na bumalik. Sinabi na niya kay Joe Ayaw na gusto niyang imbitahin si No Ki-jun na mag-training sa Bukdae sa loob ng 2 taon. Ngayon, gusto niyang hingin ang opinyon ni No Ki-jun, bagaman nagbigay na ng kondisyon ang kalaban, upang suportahan ang kanyang surgical live stream. Ngunit matatag pa rin si No Ki-jun sa kanyang pagtanggi. Di nagtagal, umalis na ang grupo ni No Ki-jun. Pagkalabas nila sa gusali ng ospital, marami ng lokal na doktor ang naghatid sa kanila. Marami ring pasyente ang nakatayo sa bintana upang magpaalam. Ang ilang pamilya ng pasyente ay nagdala pa ng mga lokal na produkto para sa kanila upang ipakita ang kanilang pasasalamat. Sa gitna ng pagiging mainit ng mga tao, sumakay na ang HSEong team sa sasakyan at umalis. Dinala ni Joe Ayaw ang lahat upang salubungin sila sa harap ng pinto, naghihintay sa pagbabalik ng mga bayani. Sa sandaling ito, dumating ang isang kotse. Ang kanilang mga bayani ay matagumpay na nakabalik. Napansin ni Park kung sick na mayroong financial report sa computer ni Joe Ayaw. Doon niya nalaman kung gaano nag-alay si Joe Ayaw para suportahan ang kanilang pangarap. Ngunit sinabi ni Joe Ayaw na ayos lang. Pagkatapos, galit na pinuntahan ni Park kung sick si No Ki-jun. Tinanong niya kung kailan na pagkasunduan ang tungkol sa surgical live stream. Diretsahang sinabi ni No Ki-jun na magkausap sila sa lahat ng oras. Ngunit formal na napagkasunduan ito sa relief mission sa Dongwon Village. Sumabog ang galit ni Park kung sick. Sinabi niya na dahil sa pagsuway kay na Daibok, pinipilit ni na Daibok si Joe Ayaw. Gusto niya natanggalin sa trabaho si No Ki-jun. Ngunit si Joe Ayaw ay nag-iisa na lang na pinasan ang lahat ng pressure. Ayaw niyang tanggalin si No Ki-jun. Ngayon, ang tanging hiling ni Joe Ayaw, Lee ay ang makatulong pa sa kanila. Sa huli, direktang sinabi ni Park kung sick na kung aalis si Joe Ayaw, papayagan ba sila ng bagong direktor na gawin ito. Tahimik si No Ki-jun. Sa sandaling ito, nalaman niya kung gaano nakalala ang sitwasyon. Sa sandaling ito, ang mga magulang ng magkadikit na kambal ay lumuhod nang makita nila ang dalawa. Umasa sila na mailigtas nila ang kanilang mga anak. Nalaman pala na pagkatapos tanggapin ng ospital ng obstetrics and gynecology ang bata, natuklasan nila na ang bata ay may problema sa pagpalya ng puso, kaya hindi ito maaaring ihiwalay ng normal. Maaari lang nilang iligtas ang isa sa 2 bata. Nagulat ang mga magulang ng 2 bata at bumalik sila sa HSEO. Umaasa na mailigtas ni No Ki-jun ang 2 bata. Medyo nahihirapan ang grupo ni No Ki-jun. Sa isang banda, gusto nilang iligtas ang magkadikit na kambal. Ngunit sa kabilang banda, hindi na kayang gastusan ng ospital ang operasyon. Habang nahihirapan si No Ki-jun, dumating si Joe Ayaw. Sinabi niya na masyado na silang maraming inilaan na pagsisikap at hindi ito maaaring itigil sa gitna. Medyo naiirita si No Ki-jun. Sinabi niya sa kanya na maningil ng bayad sa pagtuturo ng interventional surgery. Ngunit tumanggi si Joe Ayaw. Sinabi niya na ang pagpapakalat ng bagong teknolohiya ay misyon ng doktor at ito rin ang kalooban ni No Ki-jun na antig ang lahat sa kanya. Ang direktor na palaging nag-iisip tungkol sa mga gastos ay talagang dakila. Ngunit si Park Kuong-sik ay labis na nag-alala. Talagang ayaw ni Park Kuong-sik na mahirapan ang kanyang tiyahin. Umalis si Park Kuong-sik sa team at ibinigay ang kanyang posisyon bilang chief surgeon ng cardiovascular surgery kay Kang Han-dil. Nang sabihin niya ito kay No Ki-jun, nalito si No Ki-jun. Hindi niya maintindihan kung bakit niya ito ginawa. Ngunit hindi sinabi ni Park Kuong-sik sa kanya na si Kang Han-dil ang nag-sponsor ng operasyon. Nalaman pala na bago pa man, pinuntahan ni Kang Han-dil si Park Kuong-sik at umaasa na ibibigay niya sa kanya ang posisyon ng chief surgeon. Bukod pa rito, sinabi niya na hanggat siya ay magiging chief surgeon ng cardiovascular surgery, ang kanyang charity organization ay magbibigay ng lahat ng gastusin para sa operasyong ito. Sa sandaling ito, naantig si Park Kuong-sik. Pagkatapos mag-isip ng mabuti, pumayag siya kay Kang Han-dil. Sinabi ni John Naray na siya ay isang taong maalalahanin, hindi lang siya madaling maantig kundi nag-iisip din siya para sa kabutihan ng lahat. Sinabi rin niya na ipinagmamalaki niya na ibinigay niya ang posisyon kay Kang Han-dil. Bumuntong hininga si Park Kuong-sik. Sinabi niya na para sa kanya, ang HSEong ay hindi lang isang ospital, kundi bawat isa sa kanila. Umaasa siyang magiging maayos ang lahat at magiging maayos ang ospital. Sa isang banda, ang dalawa ay nag-uusap sa ilalim ng kalangitan na puno ng bituin. Sa kabilang banda, si John Naray ay naglalakad pabalik-balik sa harap ng opisina ni No Ki-jun pagkatapos mag-alinlangan ng matagal. Sa wakas ay nagdesisyon siyang kumatok sa pinto. Ngunit sa sandaling ito, lumabas si No Ki-jun. Tumayo ng tuwid si John Naray. Tinanong niya kung bakit hindi siya inimbitahan na sumali sa team. Pagkatapos, sinagot niya ang sarili niyang tanong, dahil ba hindi sapat ang aking kakayahan o dahil minamaliit mo ako? Inakala ni John Naray na tiyak na aanyayahan siya ni No Ki-jun, ngunit hindi niya inaasahan na maraming
maraming tao ang inanyayahan, ngunit hindi siya. Bago pa man sumagot si Nok Ki-jun, nagpatuloy si Jeon Na-rae sa pagsasalita, sinabing matagal na siyang nagsumikap. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi pa rin siya inaanyayahan ni Nok Ki-jun. Nang makita si Jeon Na-rae na umiiyak sa sakit, medyo nalilito si Nok Ki-jun. Palagi niyang itinuturing si Jeon Na-rae bilang miyembro ng kanyang team. Nararamdaman niya na si Jeon Na-rae ay ang pinakaunang miyembro na inimbitahan. Agad na sumaya si Jeon Na-rae. Sinabi niya, alam ko na at masayang umalis. Mabilis na nagsimulang maghanda ang lahat ng miyembro para sa operasyon ng paghihiwalay sa dalawang magkadikit na bata. Ang chismis ay nakakasira sa mga tao. Sa huli, nalaman ni Daibok na si Nok Ki-jun ay anak ni Nok Ki-jun. Ang galit ay nagsimulang tumubo sa kanyang puso. Sa sandaling ito, hindi pa alam ni Nok Ki-jun ang tungkol dito. Naghahanda pa rin siya para sa operasyon ng paghihiwalay sa dalawang magkadikit na bata. Napansin ni Nok Ki-jun na may bagong problema sa dalawang magkadikit na bata. Hindi magkasabay ang kanilang mga heart rate. Pagkatapos, si Park Eun-sik. Pagkatapos, tinanong ni Jo Ayaung ang apat na napiling maging chief surgeon. Bago pa man makapagsalita si Nok Ki-jun, sumagot na si Park Eun-sik. Alam ni Jo Ayaung na umalis si Park Eun-sik sa team, kaya binigyan niya ito ng trabaho na makipag-ugnayan at mag-coordinate. Ang kanyang trabaho ay makipagtulungan sa team ni Nok Ki-jun upang isagawa ang operasyong ito. Ibinigay din niya ang surgical live stream task kay Park Eun-sik dahil kailangang mag-focus si Nok Ki-jun sa operasyon ng magkadikit na kambal. Mabilis silang nagsimula ng simulation training. Araw-araw, nagsasanay ng mabuti ang mga miyembro ng team para lang mailigtas ang buhay ng dalawang magkadikit na bata. Si Nok Ki-jun bilang core ng team. Kaya mas dapat siyang ganoon, araw-araw siyang umaalis ng maaga at umuuwi ng late nang hindi natatakot sa hirap. Ngunit sa araw na ito, habang nagsasanay sa simulation, matagal nang naghihintay ang lahat. Ngunit hindi pa rin lumalabas si Jeon Na-rae. Di nagtagal, dumating din si Kang Han-deul, hindi niya nakita si Jeon Na-rae, na ikinagulat ng lahat. Kaya tinawagan ni Kang Han-deul si Jeon Na-rae, ngunit walang sumagot. Sa sandaling ito, napagtanto ni Kang Han-deul na may hindi tama, kaya mabilis siyang tumakbo upang hanapin si Jeon Na-rae. Sa huli, nakuha ni Kang Han-deul ang note ni Jeon Na-rae sa kalsada mula sa dormitoryo hanggang sa ospital. Mula doon, makikita na tila may natuklasan si Jeon Na-rae. Kaya si Kang Han-deul, pumunta siya mismo sa security room para tingnan ang surveillance camera at nakita nilang hinimatay ni Daibok, si Nok Ki-jun at pagkatapos ay dinala siya. Sa totoo lang, dinala ni Daibok si Nok Ki-jun. Ang pangunahing layunin ay hindi para maghiganti sa kanya, kundi para pagamot ang kanyang ina. Kung hindi niya ito magagamot, isasama niya si Nok Ki-jun sa kanyang ina. Una, kailangang tingnan ni Nok Ki-jun ang medical na record. Ngunit bago pa man niya matapos tingnan ang medical na record, may bigla ang nangyari. Inirekomenda ni Nok Ki-jun kay Daibok na dalhin kaagad ang babae sa ospital. Sa huli, kinailangan pa ring tawagan ni Daibok ang emergency. Gusto niyang iligtas ang kanyang ina, at sa sandaling ito, nagbunga na ang emergency procedure ni Nok Ki-jun. Pumitik na muli ang puso ng pasyente. Ang pasyenteng ito ay nagbigay din kay Nok Ki-jun ng matinding sakit ng ulo. Pagkatapos ng maingat na pagmamasid, nakakita siya ng ilang kakaibang puntos. Natuklasan ni Nok Ki-jun sa x-ray ni Jeon Na-rae na mayroong napakaliit na pagbabago sa densidad. Sa simula, hindi naramdaman ni Kang Han-deul na mayroong mali dahil x-ray na ito mula pa noong 3 taon na ang nakakaraan. Ngunit nang maingat niyang pagmasdan ulit, may problema nga talaga. Bagaman alam niyang malaki ang posibilidad na ito ay pagkalason, hindi pa rin niya alam kung anong lason ito. Kailangang suriin upang malaman. Pinakamahusay na malaman kung mayroong anumang metal na material na inilagay sa pasyente 3 taon na ang nakakaraan. Sa sandaling ito, naisip ni Kang Han-deul si Jo Ayaung. Paniguradong matutulungan niya si Nok Ki-jun. Pumunta si Jo Ayaung upang bisitahin si Daibok at kasabay nito, tinanong niya sa kanya ang mga kaugnay na tanong. Ngunit sinabi ni Daibok sa kanya na maliban sa hip replacement surgery, wala nang iba pang operasyon ang kanyang ina. Sinabi ni Daibok sa kanila na nakapunta na siya sa maraming ospital, ngunit hindi pa rin bumubuti ang kalagayan ng kanyang ina. Pagkatapos bumalik, tinulungan ni Jo Ayaung si Nok Ki-jun na hanapin ang lahat ng medical records ni Jeon Na-rae. Kasama rito ang hip replacement record noong taong iyon. Pagkatapos ng maingat na pagmamasid sa x-ray, natuklasan ni Nok Ki-jun ang problema. Lumalabas na ang sanhi ng hindi pantay na densidad ay ang ceramic shard na naiwan sa katawan ng babae. Sa unang implant noon, sa wakas ay nakumpirma nila na metal poisoning ito pagkatapos ng pagsusuri. Ngunit kung kailangan bang operahan o hindi, naging paksa ito ng debate ng lahat. Sa huli, humiling si Daibok na bisitahin ang kanyang ina. Tinulungan siya ni Jo Ayaung na makakuha ng pagkakataon na pumunta sa ospital para bisitahin ang kanyang ina. Nang bumisita si Daibok sa kanyang ina, nagkataon na nagising din ito. Sinabi ni Daibok sa kanyang ina na natagpuan na ang sanhi ng sakit at pumayag din ang ospital na operahan siya. Pagkatapos bisitahin ang kanyang ina, pumunta muli si Daibok para hanapin si Nok Ki-jun. Sinabi niya na matanda na ang kanyang ina at hindi na kayang tiisin ang ganoong pagpapahirap. Kaya tinanong niya sa kanya kung mayroon pa bang ibang paraan. Yumuko si Nok Ki-jun, ang operasyon na ang tanging paraan sa ngayon. Sa huli, tinanong niya si Nok Ki-jun kung siya ay nasa ganitong sitwasyon, pipiliin ba niyang magpa-opera
siya o susuko. Sinabi ni Nok Ki-jun sa kanya, upang malaman ang totoong sanhi, kailangang dumaan sa pagsusuri upang kumpirmahin. Ngunit ang proseso ng operasyon ay magdudulot ng matinding sakit sa pasyente at posibleng mawala siya magpakailanman. Di nagtagal, huminto ang puso ni Jonarai. Sa huli ay umalis siya sa mundong ito at sa kanyang minamahal na anak. Nang makita si Daibok na dinala ang kanyang ina palabas, labis siyang nalungkot. Sa huli, yumuko si Daibok sa lupa at ilang beses na yumukod para sa kanyang ina. Ang lahat ng naroroon ay nalungkot. Bagaman gumawa ng maraming maling bagay si Daibok at hindi siya isang mabuting tao, kailangang sabihin na siya ay talagang isang matapat na anak. Nag-away muli sina Jonarai at Kang Handyul. Sa pagkakataong ito, pinili ni Kang Handyul na suportahan si Jonarai. Dati, ang pagkawala ni Jonarai ay nagbigay ng matinding epekto kay Jonarai. Sa huli, pinili niyang magsulat ng waiver para kay Daibok upang makakuha siya ng mas magaan na sentensya. Kinabukasan, pumunta si Nok Ki-jun sa harap ng puntod ng kanyang mga magulang upang makipag-usap sa kanila. Sinabi ni Nok Ki-jun sa kanyang mga magulang na wala na si Jonarai at si Daibok ay nakakuha na ng karapat-dapat na parusa. Pinag-usapan din niya ang mga problemang iniwan ng kanyang ama sa kanya. Ano ang isang mahusay na ospital? Sinabi ni Nok Ki-jun na patuloy siyang magsisikap kasama ang kanyang mga kasamahan at si Kang Handyul. Ngunit masyadong maganda ang iniisip ni Nok Ki-jun dahil mayroon pa ring gustong paalisin siya sa Kang Handyul. Ang taong ito ay si An Jeon-man. Dati, tinawagan niya si Ki-jun's ex-wife ng ilang beses. Ngunit patuloy itong nag-aatubili, kaya pumunta siya mismo. Gusto niyang bigyan ng presyon si Ki-jun's ex-wife. Siyempre, alam ni Ki-jun's ex-wife kung ano ang kanyang layunin. Sinabi niya na kung tatanggalin si Nok Ki-jun, kailangan ng angkop na dahilan. Sa ngayon, si Nok Ki-jun ang pinakasikat na doktor sa Kang Handyul, at kahit si Park Kuong-sik ay nakatingin sa kanya, ngunit si An Jeon-man ay lubos na hindi nasisiyahan. Sinabi niya na masyadong mahal ang interventional surgery ni Nok Ki-jun at ang reforma ni Ki-jun's ex-wife ay hindi pa rin nagbubunga. Sinabi ni Ki-jun's ex-wife sa kanya na ang koponan ni Nok Ki-jun ay nagsasagawa ng separation surgery sa dalawang bata. Kung magtatagumpay sila, mapapalaki nito ang kanilang reputasyon. Ngunit hindi naniniwala si An Jeon-man. Sinabi niya na nakarinig na siya tungkol sa ganitong uri ng operasyon na kahit ang obstetrics hospital ay kailangang sumuko. Hindi siya naniniwala na magtatagumpay si Nok Ki-jun. Ngunit matigas si Ki-jun's ex-wife. Sinabi niya na dahil mahirap ito, mas nakakakuha ito ng pansin. Sa huli, umalis si An Jeon-man na galit. Malinaw na hindi siya susuko ng ganoon kadali. Di nagtagal, pumunta si Kang Handyul upang hanapin si Nok Ki-jun. Tinanong niya siya kung gusto niyang mag-live stream ng separation surgery. Walang sinabi si Nok Ki-jun. Sa ganyang saloobin niya, naintindihan ni Kang Handyul na totoo iyon. Sinabi ni Jonarai na ang mga magulang ng dalawang kambal na magkadikit ay bumalik dahil nagtitiwala sila sa Kang Handyul, kaya hindi niya maaaring bigin ang kanilang tiwala. Hindi pa rin maintindihan ni Kang Handyul kung bakit hindi nila pinili ang basic surgery at sa halip ay pinili ang separation surgery. Sinabi ni Jonarai sa kanya na dati, nang malaman niyang magbibitiw ang presidente, pumunta siya para hanapin si Jo Ayaw upang pag-usapan ang pakikipagtulungan. Kung matagumpay ang live stream, ang kalahati ng kita ay mapupunta sa Kang Handyul. Sa ganitong paraan, matutulungan niya ang presidente na malampasan ang mahirap na yugto. Sa sandaling ito, naintindihan din ni Kang Handyul ang determinasyon ni Nok Ki-jun. Nagpasya siyang makipagsabayan kay Nok Ki-jun at sama-samang pangalagaan ang kanilang pangarap. Sinabi ni Kang Handyul ang bagay na ito kay Ki-jun's ex-wife at labis siyang naanti. Sinabi niya na nararamdaman niyang si Nok Ki-jun ay tulad ni Nok Mi-hyun, isang tao na nagtutulak sa lahat ng tahimik. Sa huli, sinabi ni Ki-jun's ex-wife na matagal na siyang handa. Sinabi niya sa kanila na gawin lang nila ang gusto nila. Ibinaba ni Kang Handyul ang telepono. Sa pagkakataong ito, determinado silang tapusin ito hanggang sa huli. Pagkatapos maghanda ang grupo ni Nok Ki-jun, nagsimula ang simulation practice ng dalawang kambal na magkadikit. Ngunit hindi inaasahan, ang unang simulation ay nabigo. Mula pa lang sa anesthesia, mabilis na naisip ni Park Kuong-sik ang dahilan. Dati, karamihan sa mga pasyente ay nakahiga. Ngunit dahil sa pagkadikit ng katawan, ang dalawang bata ay nakahiga sa gilid. Bukod pa rito, masyadong magkalapit ang dalawang bata na hindi sinasadyang nagpapahirap sa pagpasok ng tubo. Ayon sa kanilang naunang plano, paghihiwalay ni Nok Ki-jun at Park Kuong-sik ang atay. Matatag ang kamay ni Park Kuong-sik. Sa proseso ng operasyon, halos walang mali at hindi na kailangang banggitin si Nok Ki-jun. Wala siyang anumang pagkakamali. Sa tulong ng dalawa, mabilis nilang naihiwalay ang atay. Sumunod ay ang paghihiwalay ng puso. Sa pagkakataong ito, sina Park Kuong-sik at Park Kuong-sik ang maglilista. Umakyat sa operating table ang dalawa. Pagkatapos magsimula, mabilis silang nakaranas ng problema. Dahil hindi sabay-sabay ang tibok ng puso ng dalawang magkapatid, napakahirap ng operasyon. Hiniling ni Park Kuong-sik kay Park Kuong-sik na pabagalin ang tibok ng puso ng mas bata. Ngunit pagkatapos ng ilang beses na iniksyon ng gamot, wala pa rin itong epekto. Alam din ni Park Kuong-sik na napakahirap kontrolin ang dami ng anesthesia na iniiniksyon, kaya't kailangan niyang subukan isa-isa. Ngunit pagkatapos ng maraming pagsubok, hindi pa rin siya makakuha ng magandang resulta. Sa huli, nakita ni Park Kuong-sik na may gustong sabihin si Nok Ki-jun, kaya't pinahinto niya ang unang simulation practice. Pinigilan ni Nok Ki-jun si Park Kuong-sik, habang ang iba naman
naman ay bumalik upang buodin ang kanilang mga karanasan. Nakikipagpalitan din ng ideya si Park Woo-sik kay Park Woo-sik. Naramdaman ni Park Woo-sik na masyadong direkta ang paraan ni Park Woo-sik sa pagpapahayag ng kanyang sarili. Hindi maayos sa isang panig at nahihirapan sa kabilang panig. Si Ki-Joon's ex-wife ay nakikipagnegosasyon sa mga shareholder. Dahil sa kabiguan ng kanilang naunang presyon, nagdala si An Jeon-man ng mga tao upang pilitin siyang umamin. Ipinakilala ni Ki-Joon's ex-wife si Director Jo A-young. Sinabi niya na namuhunan na ito sa live stream project at ang kalahati ng kita ay mapupunta sa Kang Han-deul. Nang marinig ng mga taong ito na namuhunan si Director Jo A-young, nagpa siya silang maghintay at tingnan. Hindi na kailangan na makipag-away sa pera. Sa huli, wala nang magawa si An Jeon-man. Siya ay umuwi na lang kasama ang mga galit na shareholder dahil sumuko si Park Woo-sik. Kaya sa huli, bumalik din si Kang Han-deul. Direktang sinabi ni Park Woo-sik na kahit na gusto niyang magkaroon ng kapangyarihan bilang pangunahing siruhano, hindi pa rin niya lubos na nalalaman ang teknik. Sana'y bumalik si Kang Han-deul upang makita niya ang dalawang malusog na puso na tumitibok. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, umayag si Kang Han-deul na bumalik. Pagkatapos bumalik ni Kang Han-deul, nagsimula muli ang separation simulation practice ng dalawang kambal na magkadikit. Dahil sa nakaraang practice, si Park Woo-sik ay mayroon ng paunang kaalaman sa pagpapanatili ng tibok ng puso. Ang panig ni Kang Han-deul ay napaka-stable din kaya niyang kontrolin ang surgical knife ng napaka-eksakto. Pagkatapos ng higit sa isang oras, sa wakas ay nagtagumpay ang separation team ni Kang Han-deul. Ilang taon na ang nakalipas mula nang matagumpay nilang maihiwalay ang dalawang kambal na nakadikit, ngunit hindi ito nangangahulugang matagumpay ang operasyon. Mabilis itong nabigo. Ang pagkabigong ito ay nakatulong din kay Kang Han-deul na suriin ang kanyang sarili, at sa huli ay nagpasya siyang bigyan ng pahinga ang lahat. Pumunta ang koponan ni Kang Han-deul sa isang camping ground at sinimulan ang isang bihirang bakasyon. Si Jeon Na-rae ay partikular na nag-ihaw ng chicken wings para kay Kang Han-deul na nagpapahayag ng kanyang pagmamahal. Nakakahiya lang na tila hindi napansin ni Kang Han-deul ang pagmamahal ni Jeon Na-rae. Tumingin lang siya sa chicken wing nang walang sinasabi. Sa sandaling iyon, biglang may naisip si No Ki-jun, bakit kailangang ihiwalay ang atay kung ang puso ay ihiwalay? Ang mga nauna ay hindi na limitado sa oras, tama? Ngunit tinanggihan ito ni No Ki-jun. Sinabi niya na ang paghihiwalay sa puso sa huli ay magpapahaba sa kritikal na oras. Ang mga puso ng mga bata ay hindi makakayanan ang ganitong katagal. Nabanggit ni Park Woo-sik ang plano ng ospital ng maternity na sa simula ay walang problema dahil ang relasyon sa pagitan ng kambal ay isang relasyon ng kompetisyon at ang mas bata ay palaging kumukuha ng red blood cells mula sa mas matanda. Ngunit si Jo A-young ay nagbigay ng ibang pananaw. Naisip din ni Kang Han-deul na dapat unahin ang paghihiwalay sa atay. Ngunit anuman ang gawin, ang operasyong ito ay hindi magiging madali. Pagkatapos maghapunan, nagsimulang mag-usap ang lahat. Nabanggit ni Jo A-young ang kanyang karanasan noong bata pa siya. Siya ay nasugatan at dinala sa operating room. Ang ilaw sa ibabaw ng kanyang ulo ay nagbigay sa kanya ng init. Tila sinasabi sa kanya ng kabilang panig na kailangan niyang gumaling. Dahil sa karanasang iyon noong bata pa siya, gusto niyang mag-opera at gusto niyang panoorin ang mga doktor na nagliligtas sa mga pasyente. Sinabi ni Park Woo-sik na gusto rin niyang tumingin sa mga bituin dahil ang mga bituin ay kumikinang na parang tumitibok na puso, na parang sinasabi sa lahat na buhay pa ako at ang mabuhay ay ang pinakamagandang bagay. Habang pinag-uusapan ng lahat ang kagandahan ng mga bagay-bagay, sinabi ni Park Woo-sik na naramdaman niya na ang paghiga at pagtingin sa kalangitan. Nararamdaman niyang parang namatay nang hindi nakapikit. Nagtawanan ang lahat. Nag-usap din sina Jeon Na-rae at Kang Han-deul. Direktang sinabi ni Kang Han-deul na ang pag-rescue kay Park Woo-sik ay ang pinakatamang desisyon sa kanyang buhay. Ang pag-engganyo sa kanyang pumunta sa frontline ay ang pinakatamang bagay na nagawa ko. Tumingin sa malayo si Kang Han-deul at sinabing salamat kay No Ki-jun sa paghihintay sa kanya. Sa pagkakataong ito, handa na si Kang Han-deul. Tiningnan siya ni No Ki-jun ng sandali. Pagkatapos ay tinanong niya, magtatagumpay ba ang operasyon? Tumawa si Kang Han-deul. Sinabi niya na napakakaiba na marinig ang mga salitang ito mula kay No Ki-jun. Tumatawa si Kang Han-deul. Sinabi niyang nagtitiwala kami sa iyo. Kung mayroong isang tao na kayang lutasin ang operasyong ito. Kung gayon, tiyak na tayo iyon. Sa sandaling ito, masaya nang naglalaro ang lahat at ang buong grupo ay masayang tinatamasa ang kasiyahan ng camping. Ngunit mabilis silang nalungkot dahil may nangyari sa dalawang kambal na magkadikit. Pagkatapos makipag-usap ni No Ki-jun sa lahat, hinati niya rin ang mga gawain. Ang bawat isa ay may pananagutan sa iba't ibang modul at unti-unting paghihiwalayin ang dalawang bata. Nagmadali rin ang ospital na magtalaga ng mga tao upang agad na maghanda para sa operasyon upang paghiwalayin ang dalawang bata. Pagkatapos dumating ni Ki-jun's ex-wife upang alamin ang sitwasyon at ipahayag na ihanda ang operating room, nagpa siya si Ki-jun's ex-wife na isuko ang live stream. Direktang sinabi ni Jeon Na-rae na kung patuloy lang silang mabibigo, magagawa nilang buksan ang daan tungo sa tagumpay. Tinanggap nila ang pag-aalay ng isang hakbang tungo sa tagumpay. Nagbigay din ng payo si Kang Han-deul sa tabi niya, kung hindi mag-live stream, kailangang umalis ni Ki-jun's ex-wife. Hindi siya maaaring umalis, kailangan siya ng Kang Han-deul Hospital. Nang makita niya na determinado sila, pumayag din si Ki-jun's ex-wife sa live stream. Di nagtagal, nagsimula ang isang hindi pa nangyayaring live stream tungkol sa separation surgery. Lahat ng empleyado ng Kang Han-deul Hospital ay naroroon sa live stream na ito. Lahat sila ay umaasa na maililigtas ng grupo ni No Ki-jun ang dalawang kambal na magkadikit. Nang makita niyang handa na ang lahat, ipinahayag ni No Ki-jun na magsisimula na ang operasyon. Sa panig na ito, nagiging ang operasyon.
Ang unang hakbang ay ang pag-anesthesia ni Park Kuong-si. Pagkatapos ng karanasan sa naunang simulation, ang hakbang na ito ay nagpatuloy ng napakadali. Ngunit ang susunod na hakbang ang pinakamahirap dahil ang mas bata ay nagkaroon ng biglaang pagpalya ng puso. Kaya sina Kang Han-deul at Park Kuong-si lang ang maaaring maghiwalay ng puso muna. Pagkatapos umakyat sa operating table, nagsimula na ang dalawa sa paghiwa. Sa sandaling buksan ang resulta, natuklasan nilang mayroong problema. Ang puso ng bata ay namamaga at deform. Mabuti na lang at na-stabilize ito ni Kang Han-deul sa oras. Nagpatuloy ang dalawa sa operasyon. Sa huli, may natitira pang mahigit 0 minuto at sa wakas ay natapos na ng dalawa ang paghihiwalay sa puso. Bago iyon, nang nagsasagawa ng separation surgery, sina Kang Han-deul at Park Kuong-si. Maraming oras ang nasayang. Ngayon, mayroon na lang na 20 minuto ang grupo ni No Ki-jun. Pagkatapos ng maraming naunang pag-ensayo, matatag na ang kanilang mga kamay. Sila ay nagpatuloy ng sunod-sunod. Maingat na hinanap ni No Ki-jun, inalis niya ang bahagi na nagdudugtong sa dalawang atay. Pati na rin ang ilang nakatagong ugat na nagdudugtong sa kanila ay hindi nakalampas sa paningin ni No Ki-jun at lahat ay natagpuan at pinutol. Mabilis na lumipas ang oras hanggang sa huling minuto. Patuloy pa rin ang grupo ni No Ki-jun sa operasyon. Tila hindi nila alam na malapit na matapos ang oras. Sa sandaling ito, lahat ay kinakabahan. Mayroon pang ilang tao na naisip na malapit na silang mabigo. Ngunit sa huli, lumabas din ang himala. Ngunit ang matagumpay na paghihiwalay ay hindi nangangahulugang tapos na ang operasyon. Susunod, kailangan nilang magsagawa ng restoration surgery. Ang mga miyembro ng koponan ay nahahati sa dalawang grupo at isinagawa ang restoration para sa mas bata at mas matanda. Pagkatapos ng isa pang panahon ng matinding pag-recover, sa wakas ay natapos na rin nila ang karamihan sa mga operasyon. Susunod na ang pinakamahalagang sandali, ang paghihintay na tumibok muli ang puso ng mas bata. Kung hindi tumibok ang puso ng mas bata, nangangahulugan na nabigo ang operasyong ito. Sayang, matagal na silang naghintay, ngunit walang tugon. Sa huli, kinailangan lang na manual na gawin ni Kang Han-deul. Kahit na kaya ni Kang Han-deul na tumibok muli ang puso ng mas bata. Ngunit nang binitiwan niya ito, hindi pa rin tumitibok ang puso. Sa sandaling ito, naalala ni John Rai ang sinabi ni Jo Ayaw na hindi ang mas bata ang nagpapahirap sa mas matanda, kundi ang mas matanda ang nagpoprotekta sa mas bata. Pagkatapos ilagay ang dalawang magkapatid ng magkasama, tahimik na naghintay ang lahat. Lahat sila ay nakatitig sa monitor, umaasang makita ang heart rate line. Sa huli, nagtagumpay sila. Nagtagumpay silang paghiwalayin ang dalawang bata at nagtagumpay din na malampasan ang ganitong uri ng operasyon. Hindi lang sila ang nasasabi, kundi pati na rin ang mga nanonood. Maraming tao ang naiyak. Ang separation surgery ay matagumpay at ang dalawang kambal na magkadikit ay ligtas. Ang online operating room ay natapos na, ngunit ang kwento ng mga medical na staff na nagliligtas ng buhay sa loob nito ay mananatili sa ating alaala. Sa pagkakataong ito, pag-usapan natin ang mga karakter na nag-iiwan ng panghihinayang. Ang una ay si No Mi-hyun, ang ama ni John Rai. Siya ay isang henyong doktor at maging ang kanyang guro, si Pan Seok-hae, ay walang humpay na pumupuri sa kanya. Kasabay nito, siya rin ay isa sa mga tagapagtatag ng Kang Han-deul Hospital. Upang matupad ang kanyang ideal na pagpapagaling at pagliligtas ng buhay, itinatag niya ang Kang Han-deul Hospital kasama ang kanyang guro at mga kaibigan. Sa huli, siya ay nanatiling isang masayang tao, may mabait na asawa at masunuring anak. Ngunit lahat ng ito ay nawasak sa isang kaguluhan sa ospital. Dahil sa isang banggaan ng sasakyan, maraming tao ang dinala sa ospital. Orihinal na niligtas ni No Mi-hyun si Jo Rai, ngunit natuklasan niya na mas malubha ang kalagayan ni Jo Ayaw. Kaya, niligtas muna niya ito at si Jo Rai ay hindi agad naligtas, kaya siya ay naging baldado. Hindi nasiyahan sina Daibok sa pag-ugali ng ospital, kaya inilagay niya ang lahat ng problema kay No Mi-hyun. Pinilit niya siyang tumalon mula sa gusali. Ang isang henyong doktor, isang haligi ng pamilya ay bumagsak. Ang pangalawa ay sina Daibok. Hindi siya isang mabuting tao. Bagaman hindi siya ang direktang pumatay kay No Mi-hyun, namatay pa rin ito dahil sa kanya. Ngunit hindi mo masasabing hindi siya isang matapat na anak. Ang kanyang ina ay nabangga ng sasakyan. Walang maraming sinabi sina Daibok at kinarga niya ang kanyang ina ng napakalayo upang makarating sa ospital. Pagkatapos nito, ang kanyang ina ay naging baldado dahil hindi siya agad naligtas. Nagdulot siya ng kaguluhan sa ospital dahil gusto lang niyang makuha ang hustisya para sa kanyang ina. Nang malaman niyang may bagong material na makakapagligtas sa kanyang ina, mas lalong naging makapal ang mukha ni Daibok at lumuhod siya upang humingi kay Director Jo Ayaw na pondohan ang kanyang ina. Ngunit hindi inaasahan, pagkatapos ng hip replacement, hindi lang hindi gumaling ang kanyang ina, kundi nagkaroon pa siya ng metal poisoning. Sa huli, pagkatapos ng ilang taon ng pagdurusa, kinidnap ni Daibok si Jo Rai sa kanilang bahay. Ito ay dahil gusto niyang pagamot ang kanyang ina. Ngunit sayang, ang sakit ng kanyang ina ay masyadong malala noon at hindi na ito magagamot. Sa huli, namatay siya ng may panghihinayang. Ang bahagi ni Park Kuong-si ay dapat na ang pinakamalungkot, hindi ba? Nakilala niya ang batang babae habang nasa misyon ng pagliligtas sa lindol. Nang makita niya si Kang Han-deul na dumating, agad na sinabi ng batang babae kay Kang Han-deul na iligtas ang kanyang ina. Ngunit hindi siya nagsalita tungkol sa kanyang sariling sugat. Ni isang reklamo man lang sa sakit ay hindi niya binigkas. Ginamit niya ang kanyang mahinang katawan upang pasanin ang lahat at gamitin ang kanyang buhay
buhay upang suklian ang kanyang ina at bigyan siya ng pagkakataong mabuhay. Sa tatlong karakter sa itaas, sino sa tingin mo ang nag-iiwan ng pinakamalaking panghihinayang? 4 sa mga pinakamahirap na operasyon sa online operating room. Ang separation surgery ng dalawang kambal na magkadikit ay nasa pangatlo lang. Ang pang-apat ay ang intrauterine interventional surgery. Ang pasyente ay isang buntis na babae. Ang sanggol sa kanyang tiyan ay na-diagnose na may congenital heart disease. Iminungkahi ng mga doktor na tapusin ang pagbubuntis, ngunit tumanggi ang buntis dahil gusto niyang panatilihin ang bata. Siyempre, parehong napakadelikado ang normal na panganganak at cesarean section. Kaya, iminungkahi nila ang intrauterine interventional surgery. Ngunit ang pamamaraang ito ay walang pagkakaiba sa paggamit ng buhay ng ina upang iligtas ang anak. Bukod pa rito, napakataas ng panganib para sa parehong tao. Direktang sinabi ni No Ki-jun, ang porsyento ng tagumpay ng operasyon ay 0% lamang. Isang maliit na kapabayaan ay maglalagay sa panganib sa buhay ng ina at anak. Sa huli, tinanggap ni No Ki-jun ang operasyong ito at nagtagumpay. Nailigtas niya ang mag-ina. Ang pangatlo sa listahan ay ang separation surgery ng conjoined twins. Ang conjoined twins ay dalawang sanggol na ipinanganak na magkadikit. Ang separation surgery ay nangangahulugang kailangang paghiwalayin ang puso, bato, at iba pang bahagi ng dalawang bata. Nangangahulugan ito na kailangan ang maraming kooperasyon mula sa iba't ibang departamento. Sa kabutihang palad, ang koponan ni No Ki-jun ay nagtagumpay na malutas ang operasyon dahil sa kanilang perpektong kooperasyon at napakagaling na tekniko. Ang pangalawa ay ang prostatic intervention surgery. Bakit sinasabing mahirap ito? Dahil ang operasyong ito ay masasabing walang katulad. Umaasa si Park Kuong-sik na sa pamamagitan ng ganap na bagong teknolohiya, mapapabuti niya ang mga domestic na materyales. Ngunit hindi inaasahan na unahan sila ng dayuhang eksperto na si Park Kuong-sik. Nakumpleto niya ang operasyon at nailagay pa ang catheter sa mas malayo. Orihinal na nais ni Chief Gong na ihinto ang operasyon, ngunit sa ilalim ng paghikayat ni No Ki-jun, nagpa siya siyang subukan. Ginamit ni No Ki-jun ang domestic catheter upang ipakita ang isang himala na nagpakita sa kanila ng kanyang tunay na kakayahan. Ang unang ranggo ay ang pancreatoduodenectomy ni No Ki-jun. May magtatanong, bakit sinasabing ito ang pinakamahirap na operasyon? Hindi ba't madali itong ginawa ni No Ki-jun? Hindi, ang operasyong ito ay hindi madali. Sa simula, ang dayuhang eksperto sa larangan na ito ang gumawa ng operasyon. Ngunit nang buksan niya ito, natuklasan niyang malubhang magkadikit ang tumor at hindi na ito maaaring operahan. Sa huli, tinanggap ito ni No Ki-jun. Ginamit niya ang kanyang napakagaling na tekniko upang iligtas ang buhay ni No Ki-jun. Hindi pa ito maituturing na mahirap, ngunit ang mga salitang ito ni Kang Han-deul ay nagpapatunay ng tunay na kahirapan ng operasyong ito. Iyon ay ang X-ray noong una. Sa mga naunang operasyon, ang mga doktor ay maaari pa ring subukan. Ngunit ang operasyon ni No Ki-jun ay nasa antas na kapag nalaman ng mga doktor ang totoong kalagayan, susuko sila. Kaya itinago ni Ki-jun's ex-wife ang kalagayan. Ito rin ang dahilan kung bakit ang operasyong ito ay itinuturing na pinakamahirap. Hindi may kakaila na si No Ki-jun sa pelikula ay talagang isang perpektong doktor. Ang kanyang medikal na kasanayan ay napakahusay at kaya niyang gawin ang maraming operasyon na hindi kayang gawin ng iba. Kahit na ang mga operasyon na hindi pa nagawa noon, tulad ng prostatic intervention, ay nagawa niya ng matagumpay. Bukod pa rito, ang pinakamabihira sa lahat ay mayroon pa siyang mabuting puso. Sa tuwing nakakaharap siya ng pasyenteng may problema, palagi siyang tumutulong. Maraming beses na binayaran niya muna ang bayarin sa paggamot para sa pasyente. Kahit na nabawasan ang kanyang sweldo, hindi niya ito pinapansin. Sa ngayon, bihira na ang ganitong uri ng doktor, ngunit hindi ito nangangahulugang wala na. Sige, hanggang dito na lang tayo. Paalam at hanggang sa susunod na video. Salamat sa panonood, bye-bye.